para mas maging effective yung content, tsaka tumagal ka, kailangan ikaw mismo yung content na gagawin mo. Kung sino ka talaga. Kasi, yun nga, katulad yan, sabi mo, mas maraming makaka-relate. Kasi magaling ka dun sa ginagawa mo. Hindi lang dahil sa nakilala ko. Pero sobrang grateful ako na yung craft ko is naging dahilan to inspire other people. Okay lang umiyak, natural yun. Okay lang masaktan, natural yun. Siguro hindi natural kapag naging ganun ka na lang habang buhay tapos iasa mo sa ibang tao or isisi mo sa kung kanino kung ano yung nangyari. What is up? Welcome to another episode of Monochrome Podcast. This is Marvin de Guzman, your host. Ayun, sa akin yun. Ayan. Oo nga. Ayan. Sigurado? Ayan. Grabe. Ibang klase yung kasama natin ngayon. Yes, sir. Idol. Sobrang fan ako ng mga gawa niya. Simula pa lang dati, may mga animated mga ginagawa eh. Parang ginagawa niya ng yung video ng anime, gagawa niya ng parang short film or trailer in live action. Parang ginawa nga niya sa wedding yun eh. Oo. Sobrang natin mamaya. Yes. Doon sumikat tong tao na to. Sobrang fan ako ng mga gawa nito. Siyempre, sa iba pang bagay, hindi lang naman doon sa anime, no? Sobrang fan tayo nito, guys. Please all welcome, Mr. Chris Gids. Woo! Thank you. Ayan. Kamusta, brother? Okay naman. Ang sarap ng bulalo kanina. Thank you. Ayan. Yan, okay naman. So, for kahapon kasi may bagyo, di ba? Medyo naghanda kami, pati yung team. Though wala namang masamang nangyari. Buti na lang, no? Yes. But, syempre, sa mga kasama natin na iba pa, sana maging okay din kayo. Yes. Nung una nga, sabi ko parang akala ko hindi matutuloy kasi nga 'di ba parang laki ang sama nung ano eh, 'di ba? So, ayun. And by the way guys, nakalimutan ko na, nagkakantuhan na tayo. Kasama pa rin pala natin ngayon si Imon Magararo and Lota Palya. Hello, Yan, at ang ating guys. co-host. Yan ang So, gabi. napasarap eh. Sorry, napasarap. Ayun, bro, may tanong ako. Ano yung favorite vocal length niyo? Ikaw, Chris, ano yung favorite vocal length mo? Ano yung vocal? Ano yun, yung pagka bibili ka ng yung para imbudo, para pakasalin ka sa bote. Actually, vocal, hindi ko talaga alam. I mean, sa term, hindi ko talaga alam. Yung range. Yung lens. Not necessarily the lens, kasi diba parang 2470. 2470. So, doon ka maglalaro. Yun lagi yung sa bagay. Ganun ako like, may mga technicals talaga ako na hindi ko alam kung paano ko tatawagin. It's just, alam ko lang kung paano gamitin. Kung paano gamitin. Bakit 2470? Kasi tamad ako. Yeah, Isa yun. pwede. And bukod doon, gusto ko makapture yung mga mas mabibilis na mga nangyayari. Minsan kasi kapag nagpalit ka pa, meron ka mamimiss. Oo nga, no? Tama din naman. Tsaka kasi parang sa video, hindi mo naman kailangan ng sobrang solid na bokeh. Kumbaga, kahit 2.8, minsan nga 4 pa yung ginagamit natin. Para lang, kasi more on tayo, di ba? Movements, motions. So, hindi nahalata yan. Pero na lang siguro kung kuha ka ng mga portrait or beauty shots. So, medyo kailangan mo ng depth, no? Yeah. Actually, kita rin naman dun sa style din ni Chris, di ba? Fast-paced yung mga Fast-paced. videos Yung niya, atake. di ba? So, bagay na bagay sa kanya yung 24/7. Yeah. Ikaw, Bara? Ako naman, ang favorite ko, 85 mm. Kasi sa wedding, medyo introvert ako. So, hindi ako masyadong nagsasalita. So, gusto ko parang ang candid lang. So, at the same time, yun nga, pasok na rin siya kung gusto ko mag-shoot ng portraits, mag-shoot ng kahit pictorial, like sa post na, pasok na rin siya eh. So, Totoo. yun, 85 yung gustong gusto ko. Ayan, yan, gamit niya ngayon. 85 yun. Yes. Ilan ang 85 mo na binili? Kung totoo, no? Kung totoong favorite mo talaga yung 85. Sa ngayon? Tatlo. Wow. Tatlo siguro, oo. Anong brand to? Hindi, naman, mga generic lang naman na mga... Generic? Oo. Suri na Aurora. Yan yung gusto ko. Tapos, Ano pa isa? Viltrox. Tapos yung Viltrox. Samyang. Samyang. Siyempre yung unang-una, di ba? Yung Samyang. manual. Oo. Na hanggang ngayon nasa amin pa rin. May Samyang din ako, 85. Kasi iba rin siya eh. Iba rin yung niya. Iba rin yung character ng mga manual. Cinema niya, lens. Oo. So, yun. Nagdagdag lang ako ng Aurora kasi... mas Sobra yung budget? Hindi. Kasi
mas ano rin, mas maganda na rin yung image quality. Yeah. 'Di ba? So plus at the same time mura siya kasi yung GM na binili ko na 50 medyo mabigat na eh. So hanap lang ako ng ibang mas murang alternative. Oo. So, Ikaw, Lo? 50 ako eh. 50. 50 kaya 50 na talaga. guy. 50 talaga, no? Ngayon, masarap pag naka 1.2 din. Mm. So, pero ano rin, parang, 51.2. Wild. Yaman. hindi, yung isa lang yun. Sa kanya, tatlo ako. Isa lang. Tapos, inaalagaan ko talaga siya. Oo. Pero nasanay na rin ako eh. Na 50, tas foot zoom. Foot zoom. Foot zoom lang. Lapit lang talaga. Or layo okay. lang. Nagtataka nga, kahapon nga nung shoot ko. Sabi niya, anong gamit mo? 85? Hindi, 50 to. Lumapit lang ako. Kumbaga, sanayan lang din. Pero yun nga, parang medyo tamad din ako magpalit ng lens. Ako na lang nag-adjust. Ako hindi ko alam parang 35 eh. 35. Wow. Oo. Kasi hindi ko alam kung meron ako 4 na 35. Okay. Mas madami yun. Mas madami yun. Tinalo ka na isa. Pero mga ano yung mga luma, walang mahal na lens doon. Sorry, yung isa, tapos SLR Magic 1.2. Ah, ganda nun. Yun, Ganda kasi nun. iba rin yung SLR character Magic. nun eh. No. Yung 1.2 ng SLR Magic, iba yung character niya. Sobrang lambot niya. Grabe yung bokeh Hindi niya na ma-focus. Personality talaga, no? Tapos, meron ako nung Viltrox. Mm. Tsaka meron ako nung Samyang. Samyang. Samyang na yung manual nun, yung malaki. Yan, meron ako nun. Hindi ko alam ba't 35 kasi parang para sa akin either or crop or full frame. Sa crop magiging 50 siya. For sure. Pero sa full frame kasi parang intimate yung shot nung 35 pababa. 35, 28, 24. Parang mas nai-intimatean ako kung yun yung gagamitin ko for beauty shot, for interviews. Yun. Mas film language naman. Unlike yung 50 or 80, 50 pataas. Actually hanggang 40 lang yung medyo intimate yung Pero yung 45 to 50 tsaka 85, medyo na siya, parang hindi na kayo connected. Pagka sinushoot mo. Yun yung sa film language lang naman yung pinag-uusapan natin. Pero kung papanoorin mo siya, parang same lang naman. Pero meron lang parang pakiramdam ba? May ibang batak yung 35 eh. Kasi Yes. before ako naging 50 din, 35mm din yung gamit ko dahil wala akong choice. Kumbaga, yun yung medyo mura, tapos yun lang yung range foot zoom din. Pero iba nga sa beauty shot may pa-curve siya minsan na yung pag sa mga bride. So gets ko yung parang Nagtagal din ako sa 35 pala, naalala ko. Yung no. Yung no. Yung no ba yan? Oo. Tapos 2.0. 2.0. meron din Manual. Manual. Oo. Kasi nga yung pagka di ba? Parang pagka naka prime lens ka, okay naman autofocus, pero kung gagamitin mo siya for naka-handheld ka lang or lock frame, manual pa rin eh. Siguro, dahil din yung pakiramdam na, mas natural yung feeling na, alam mo yun, may nalulose ka na focus pa minsan. Oo. Siguro yun eh. Yun yung Especially Pwede, kung video, no? Video. Lalo Yung sa pag video. nilalaro. Diba? Di ba, no? Ano yung tingin mo na tatlong katangian ng isang wedding or katangian ng isang filmmaker, no? Tatlong katangian na dapat hindi mawala at dapat lagi nilang dala-dala yon. Ng isang, Filmmaker or content creator Content or creator. wedding. Kung nasa creative, yes. So, siguro patience isa. patience. Kailangan mahaba yung pasensya mo. Kasi when it comes lalo sa post-production, marami kang kailangan gawin. 'Di ba? Yan yung isa para sa akin, yan yung isa sa pinakamahabang proseso when it comes sa editing, color grading. Kung talagang papasok tayo sa technicalities, medyo technical na process. Yun, isa yun, yung pasensya. Tapos dapat matibay ka. Dapat matibay ka. In what sense? Yan. Sa lahat ng pagsubok na dadating. Di ba? Kasi lalo kapag nag-uumpisa ka pa lang as a content creator or filmmaker, syempre, number one dyan, kung wala ka namang enough na budget to invest sa gusto mong pasukin, mahal ang gears eh. Yes. Diba? Alam natin yan, mahal ang gears. So, kailangan mo maging matibay na kahit anong mangyari, hindi mo bibitawan yung gusto mo.
kasi meron niyang resulta sa dulo. Ganda na. Kasi pag lumambot ka, I mean, nag-invest ako ng ganito or hindi ko kaya yung ganito, wala na. Doon pa lang tapos may tuldok na kagad yung gusto mong pasukin. So, isa yun. Pangatlo, attitude syempre. Yes. Attitude. Doon magmamatter lahat eh. Like, kahit sobrang galing mo, kahit marami kang gamit, kahit marami kang pera, if hindi ka marunong makisama sa kahit anong industriya na pasukin mo, kahit nga sa trabaho eh, Yes. ikaw yung magiging toxic. Gusto mo ba yung pakiramdam na ayaw kang makasama ng mga kasama mo? Di ba? Para pag break time, no? Pagkaupo ka Diba? sa table, alis. Ay, Naranasan ko yan, toxic ako eh. Hindi. Bago na pala. yun yung tatlong katangian na nakikita ko. Dapat mahaba yung pasensya mo. Dapat matibay ka. Also, yung attitude. Number one, i-practice mo. Gusto ko yung matibay ka eh. Kasi pare, pucha, kung may nasikmura mo rito sa ginagawa natin, hindi ka tatagal. Totoo. Hindi ka tatagal. Kasi unang-una, ang katrabaho mo, mga creative, pare. Yung mga creative, pag nagtatrabaho yan, mainitin ang ulo niyan. Di ba? Director, producer. Makakatim ka talaga mura eh. Sabihin mo, tayo na, hindi nga ako minumura ng nanay ko, tapos ikaw murahin mo. Putya, wala kang magagawa eh. Yung industriya mo eh. Ayan talaga sila eh. Ayan talaga tayo eh, di ba? So, yun. Galing, tama rin yun. Tsaka yung last, lagi ko narinig yun eh, yung attitude. Attitude. Kasi tama naman eh, di ba, na parang mas masarap magtrabaho kapag, lahat ng kasama mo, madaling pakiusapan. Totoo Ay, yan. pakisamahan ka, di ba? So, Parang nagkakaroon ng expiry date yung career mo eh. mm. Magaling ka, di ba? Pero parang umiikli or dumarating palapit yung expiry mo eh. Pag yung attitude mo, hindi okay. Hindi, tsaka yung skills na pag-aaralan eh, di ba? Pag parang kumbaga magbigay ako ng isang sample, like for example, sa workplace mismo, ba sa production natin, kapag hindi okay yung attitude mo or halimbawa makikitungo ka sa kasama mo, hindi nyo nagagawa yung trabaho ng masaya, yun yung mahalaga eh. If hindi ka okay makipag-communicate with the client, kung SO ka, alam mo yung, for example, sa wedding, ang hirap ipagawa ng gusto mong ipa-act sa kanya kasi nga, yun. So, dun siya nagmamatter din. Totoo yun. Ganda nun. Hindi, tsaka nagulat ako kasi tinanong ko si Chris kanina. Sorry, sanay akong Chris Gits. Kli kasi nung pangalan ko. Go. Tinanong ko si Chris kanina, nag-wedding ka ba? Kasi hindi ko nakikita nagpupuso ng wedding eh. Di ba? Nag-wedding talaga siya. Nag-wedding siya. Nag-wedding siya. Narinig ko nga yun. Nagulat ako. Ako, ang naalala ko doon is yung wedding nga niya na anime. Yung may mix ng anime. Parang matagal na to eh. Anong year to? Anong year mo to ginawa? 2022 yata. 2022. Yes, 2022 or ano yun eh. Parang pandemic. Yung wala kang magawa. Tapos, Batak na batak. So, ano yung naging inspiration mo doon? Dun sa ano nung na yun? ginawa mo yun? Parang nababaliw na ako eh. Parang bigla ko naalala yung mga shots ko, ay yung mga weddings na shoot namin. Yung video na yun na nag-trending, shoot yun ng different shooters na kasama ko. Na kasama namin. So, ginawa ko, sabi ko, parang yung mga emotion doon, pwedeng i-apply sa anime style ng editing. So, naghanap ako ng scoring na babagay, tapos inedit ko yun. Tapos yun, pagka-post ko, nagulat ako. I think magtre-trend siya din talaga. Dahil gawa nga ng makaka-relate dito. Siyempre, yung mga mahilig din sa anime. Anime, dami nun. Yes, oo. Diba? So, isa din yun. So, nagkaroon ng idea yung mga couple na, pwede palang ganun. Pwedeng gawin. Pwedeng gawin. So, yun, nagka-booking ako ng puro anime din. Sa hirap. Yun talaga eh. Mahirap siya. Mahirap. Hindi ako magsisinungaling. Mahirap siya kasi number one, ide-direct mo yung mga action ng kung ano yung anime. For example, pag pinagawa sa yung Demon mga Dragon Slayer. Ball, mga gano'n. Demon Medyo Slayer. 90s yung So, hindi ko alam minsan kung, sabi ko, paano kaya i-direct to? So, kaya minsan, gabi pa lang or a week before, pinapahinggan pa ulit-ulit yung tugtog, tapos iniisip ko yung kliyente, paano niya kaya gagawin to? Paano ko kaya siya i-approach na, ma'am, pwede ka ba tumakbo sa bubong? Mga ganun, di ba? Ninja na takbo, no? Oo, ganun.
Okay lang ba, sir, para hindi na natin i-green screen, bumuga ka ng apoy? Si Dalsim. So, yung mga ganong bagay. Pero ang galing. Binoboard mo yun? Binoboard mo pa siya? Or talagang papakinggan mo yung kanta, alam mo na yung sequence mo na i-shoot? Paano, sorry? Binoboard mo pa siya? Dinodrawing mo? Or ini-script mo pa? Hindi na. Hindi na eh. May ako eh. Parang meron akong ganitong way na pinapainggan ko lang yung music tapos nai-imagine ko lang sa utak ko tapos hindi ko yun buburahin hanggang bukas. Tapos, Wow. Kaya, Ibang memory. pag nag-shoot nga ako, siguro yun din yung dahilan kung bakit halimbawa, sa prep pa lang, pag ako yung humawak ng camera pag nag-shoot ako, lowest na siguro mga 180 footage. Oo, preps pa lang. Grabe. Oo, ang dami na agad. So, ganun. Siguro nakatulong din na mahilig ka sa anime. Mahilig din. Oo, kasi yung mga ginagawa niyang content before. Oo, diba? Puro So, anime. so tingin mo ba yung ganong style, kaya ng mga tao or shooters or videographers na, I mean, hindi naman sa hindi mahilig. Hindi immerse. Dun sa... I think kaya. Pero iba yung nanonood ka talaga or alam mo yung feeling. Kasi ang hahabulin mo dun is kung ano yung pakiramdam habang pinapanood mo siya. Ano yung pakiramdam ng mga anime lovers kapag pinapanood nila yung favorite anime Yes, nila. kasi ang manonood nun is yung mahilig sa anime. Which is, po siya sobrang geek nila na parang mabubulaan yung ginawa mo kung maganda ba o pangit or OA ba o hindi. May may tinatawag na canon. Ibig sabihin ng canon. Yun yung kwento talaga. Yun yung storyline. Na hindi naman ganyan yan eh. Minsan, ganun yung maging reaction eh. So, ginagawa mo, halimbawa, papanood mo ba, halimbawa, intro nung anime, yun yung gustong gawin ng kliyente. Susundin mo ba yun, yung kada frame nun, kada ano nun, or hindi, gagawa ka ng sarili mo? May time na nagre-request yung client na eksaktong ganun yung gustong magaya. Or makuha. Pero ako ay sinasabi ko sa kanila, pwede bang creative freedom? Kasi may naiisip ako gamit tong music na to and I'll make sure na yung mismong feels or yung mood na napanood nyo, ganun din yung mararamdaman nyo. Which is na-try na namin. And okay naman. Okay naman result. lumabas. Ayan. Nung nag-viral yung video mo, so syempre puro anime yung kliyente mo. Potential. Oo. So ano yung pinakamaraming request na anime na parang same nung ano? Kasi ang sa akin may mga palagi to yung my name by your name. Your name. Oo. Walang nag-repeat na ako eh. Wala. Lahat iba-iba eh. Iba-iba. Galing. Fire Beast, Demon Slayer, Demon Slayer, Sword hirap. Art Online, One Piece. One Piece. Yes, One Piece. Si Luffy. Iba-iba pa. Kumahaba din. Hindi. Hindi. Goma-goma mo yun. Hindi. Goma-goma. Hindi na kaya ng power ko pa. Hindi pa kaya ng powers ko. Galing. Pero nagti-3D ka rin, di ba? Kasi yung... Before. Ngayon, di na. VFX. 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 Pag kailangan. Pero hindi talaga yung sobrang Heavy. VFX talaga. Yung text namin na nag-trend din before yung VFX yun. Yung mga text na umiikot. Yung mga holograms yan. Yung baraha, di ba? Yun. Yung Pokemon ba yun? Yung Pokemon, yung text. Yung text, Di ba? Yung mga batang 90s na laro. Yan. Galing eh. No? So yun, yung mga ganong content bro, iniisip mo lang yun pag gagawin mo? Or paano yun? Paano yung shooting nun? Kasi para sa akin kung nakikita ko doon, parang kailangan ko ng script dito, parang may guide ako. Hindi ka rin nag-script pag gano'n, yung sarili mo content? Dati, hindi ako nag-i-script. Pero nung pumasok na yung mga ka-team ko, gumagawa na talaga kami ng script. So, isip ako ng idea or kwento, tapos tatawagin ko sila. Tapos kukwento ko sa kanila. Tapos pagkwento ko sa kanila, ang reason kung bakit ko kwento, kailangan ko marinig sa kanila kung okay ba, kung maganda ba yung impact ng kwento. Tapos pag nag-agree sila, or hindi, ilalaroin namin storya, then saka namin gagawan ng script. Para may guide lang, no? Oo, kasi na-realize ko, mas mabilis.
Mas mabilis. At saka hindi ka nanguhula kung ano yung sunod mong gagawin. Totoo. Ayun yung importansya ng script and storyboard for me. Yan. Yun. Tama yun na meron kang structure na susundan. Totoo or yun. yung pattern. Actually nga kahit pattern nga lang or structure, okay na. Yes. Hindi na lang kasi ikaw eh. Oo. Lahat naman nagsimula sa gano'n na pura ikaw. So kaya mo siyang diskartehan na, alam ko to. Oo. Pero nga, when it involves a team na, Yes. syempre, mas maganda. May guide ka. Yeah. Pero before, hindi ka nag-script. So, yung mga nag-viral sa iyo dati na mga anime or ano. Wala. Wala. Galing. Script yun. Ganda nun eh. Oh, Yung mauna yung mga basketball Oo. na, yun yung pinaka-nag-trend ko yata dati yung basketball. Wala. Wala. Shoot Actually, lang. meron din ako nagustuhan eh. Yung yung long take, yung sa bubong, parang Yun, lumabas pa kayo ng oh. bintana. Tapos, parang, hindi ko alam eh, hindi ko nga ma-imagine paano siya nangyari. Kasi chase eh, di ba? Parang chase eh. So, parang mas nauna ba yun kaysa doon sa on the job? Di ba? Ay, on the job yung by bus. Bye, bas. Mas nauna yata. Mas nauna yung by bus or yung sa inyo. Hindi ko sure. Ano nauna doon? Sa amin. Oh, ang galing eh. Kasi parang, Uncut din. hindi ko, yung sa by bus, alam ko, may cut yata yun. walang Yung sa cut. inyo. Walang cut. Tapos ang idea kasi nun, ang gusto ko kasing i-portray doon, sige, share ko na lang din yung content na hindi natuloy. Part lang yun ng content eh, pero nag-trend kaya nakakatuwa. Okay. Gusto ko kasi gumawa ng mga 3-minute na content, 2 to 3 minutes ng isang bata na, di ba, estudyante yon napapasok sa eskwelahan. And then pagpasok niya dun sa bahay nila, humingi siya ng baon sa nanay niya. Kaso binigay ng nanay niya 5 piso. Siyempre, di ba, maliit Lugi. yan. Ayun, lugi. Kasi binigay sa kanya nung nanay niya yung 5 piso. Kaya magigets niyo yung idea kung bakit dire-diretso lang yung camera, walang putol dapat. Nung binigay sa kanya yung 5 piso, sabi sa kanya ng nanay niya, pumasok ka sa school. Hindi sumasagot yung bata. Pumasok ka. Alam yung typical na estudyante na may attitude na kagad. Ay, ba't ganito yung baon ko? Tapos, 5 piso. umalis siya ng bahay, diretso yung camera, nang nagsasalta yung nanay niya na, pumasok ka, Reynimar, hindi sumasagot yung bata. Yung pinto doon napansin mo, yung pinasukan niya, naging green screen. Dapat ang pasok nun, papunta na ng classroom. Tapos ang dulo nun, na mangyayari, ipapakita na masisira yung life ng bata. And then magigising siya, tapos mapupunta dun sa unang part ng istorya na pumasok ka ha, that time sasagot na siya na, naipapasok po ako. Kasi nakita niya yung mangyayari sa kanya nung hindi siya pumasok dahil lang sa 5 piso lang yung baon. Ang ganda. Galing. Ganda na. Ikot yun. So pagpasok sa school, binata na siya. Paglabas ulit ng pinto, medyo na siya. So, para magkasya siya sa 2 to 3 minutes. Gawin mo yan. Tapos ganda niyan. Oo, ganda. Sana may Parang mag-produce flash. na yan. Parang flash forward. Nagka-premonition na. Yes. Pero ang na-shoot mo lang doon is yung sa dire-diretso na uncut Sa bubong lang. Kasi kinabukasan nun, nag-lockdown. Di ba? As in, kinabukasan, lockdown. Saktong kate, no? Yung bata ngayon, malaki na. Malaki na. So, sabi nga namin, gusto namin talagang i-produce talaga. So, kailangan namin humanap ulit ng bata at saka ng eskwelahan, ng bilyaran, tsaka medyo malaki yung yung nai-imagine ko na itsura or look eh. Hindi siya yung parang ano-ano lang. Ito shoot-shoot todo lang. mo na kumbaga. Oo, like kahit gastusan ko, sige. Ako kasi, pag gumagawa kami ng content, ginagastusan ko din talaga. So yun, kahit wala tayong pambayad ng kuryente ngayong gano'n. Pero maganda yung concept. Maganda yung concept. Ay, So, thank you so much. parang kung magagawa niya to, parang ang ganda rin talaga. Tapos ganun yung way ng shooting. Parang anime yung Ikaw connect na yung doon. transition siya eh. Portal. Mas madali siya ngayon actually. Kasi may AI na eh. Di ba? Tama. Pero iba pa rin kasi yung sarap nung ikaw yung nagpupuyat tapos kinakat mo yung butas. Tatanggalin ko yung pusa, kailangan kong tanggalin. Isa-isahin mo, di ba? So yung mga VFX artists, magigets nila yan. Masarap ba yun? May time na parang trip mo mag-frame by frame. Mga ganun. Hindi kasi fulfilling din eh, yung process na, natapos mo to or nagawa mo to. Kaysa sa inasa mo lang sa AI. Talaga diba? ba? Oo, may ganun. Pagka may kala dyan, bayan mo na yan. Yan ang nasabi ko rin sa director, nandyan yan. Anong gagawin natin? Or i-crop natin ng konti para Chief, feeling ko nasa
pace ng buhay kung nasaan ka na. Oo di ba? Kung medyo may oras ka, Oo. panatang ko to. Totoo. Pero pag medyo dumadami na rin yung ginagawa mo, AI! One click no? Ang diskarte ko lang dun pagka-shoot gawin mo kagad. Yes. Para yung momentum. Wag mong patatagalin. Pag Actually- pinatagal mo yan, mawalan ka na ng gana. Pati yung SDE nga, di ba? Parang sa wedding. Parang masarap din talaga yung may SDE. Either, kahit wala ka SDE, may editor ka ron na nagka-cut na, nag-ano. Kasi, pare, bukas di mo talaga upuan yun. Never. Tsaka, baka hindi mo siya matapos bukas. Oo, di ba? Upuan mo man, parang tayo okay na yun, na-play ko na yun eh. Mga ganun eh. Para sa, pag sa wedding, ganun din naman yung nangyayari sa atin. Tama yung sinasabi mo bro no? Pagka-shoot, gawin mo na Gawin mo kagad. Kahit hindi mo i-final kagad yung edit, i-trim mo lang. Tapos lagyan mo ng kulay, laruin mo lang para manggigil yung puso mo na, ay, ang ganda kulayan. Edit ko na kaya to. Lagyan ko na kaya ng scoring para ma-post ko na kagad. Ganun, para lagi kang gigil. Kesa yung next week pa to eh. Sa isang araw na lang. Next, kailan deadline ito? Next month pa. Okay, sige. 1 week, pahinga muna. Pero nangyayari sa akin yun na like nalalaps talaga yung mga gawa. Kasi hindi nakakalimutan na talaga. Syempre sa dami din ng kailangan mas i-priority, something like that. Right. Sa ano naman, as a content creator, anong ginagawa mo na strategy para makakuha ng sponsorships sa brand? Sponsorships? Paano ba? Hindi kasi ako hindi ko alam kung totoo yun, pero pwede daw kasi like manliligaw ka, magpi-pitch. Tama? Para maging content creator ka rin or what sa mga brand. It just happened na nag-trend kasi yung mga videos. So, syempre, kumalat, nagkaroon ng connections. And then yun, dun ako nagkaroon ng partner. Ang sinasabi mo, hindi mo kailangang lumapit sa brand. Gawin mo lang yung gusto mo. Pera yung lalapit or yung brand yung lalapit. Hindi ko alam ba, parang ang hambog ko dun Hindi, totoo. Hindi, pero legit. Oo. If yung work mo is fit dun sa isang or sa requirements na hinahanap ng isang brand, yung brand mismo yung lalapit sa'yo, hindi mo kailangan magmakaawa or what. Diba? So, syempre first, sino muna yung audience mo? Diba? Sino yung audience mo dyan sa social media mo? Sino yung mga friend mo? Sino yung mga... Kasi, dapat kumalat yung craft mo eh. So, kapag nag-trend yan, doon yung makikita ng ibang brand. Doon na. Sila na yung lalapit. Sila yung magtatap, sila yung magsasabi sa'yo, gusto mo ba, padala ka namin ng ganito. Na mas maganda yun kaysa yung ikaw yung lalapit sa brand kasi yung brand yung magkocontrol sa'yo. Actually. Unlike yung sila yung lalapit sa'yo, medyo may control ka rin sa brand na ito yung kaya kong gawin, ito yung di ba? Totoo. Kasi pagka ikaw yung lumapit, may kailangan kang patunayan eh. Oo, actually. Yes. Ganun nga yung ibig sabihin. Ganun yung ibig sabihin nun eh. Kesa yung sila yung lumapit, nakita nila ako, wala na akong dapat patunayan. Tama. Tsaka parang pagka ikaw yung lumapit, parang obligado ka na. Parang ikaw naghanap ng trabaho. Oo, totoo yun. Nag-apply. Nag-apply. Yun, para ka nag-apply. Para ka nag-apply. Galing. Tama naman eh, di ba? Parang sa monochrome. Tayo yung lumalapit. Oy, ako, nung nalaman ko na nag-tap ka sa akin, Sir Marby, sobrang nagulat ako. Like, hanggang ngayon, maano lang magsalita, pero pinagpapawisan ako ko. Kasi, isang karangalan na mapunta ako dito. Ay, salamat. Hindi ako makapaniwala. Hindi rin namin naman in-expect, no? Although, konti pa lang naman din yung following ng monochrome pages. 13,000 pa lang naman. Pero kasi nakikita ko, yung 13,000 na yun, sobrang solid. Yes. As in, Hindi ko tinitingnan yung yung followings Yung ng monochrome. Tinitingnan ko yung value niya. Di ba? Yun nga eh. Parang That's it. sa sobrang niche market ng monochrome na photo and video, na ngayon nga may content na tayo, 'di ba? Lumalabas tayo sa content, pero nandun pa rin sa area na 'yun eh. Na yung nagiging followers ng monochrome is talagang legit na creative. Ang problema lang kasi kung ako yung brand, eto kailangan ko ng certain follower nung page mo para i-sponsoran kita. Oh. Para makasigurado ako. Hindi ko naman alam yung 13,000 na yan kung
diretso ba talaga yan dun sa gusto kong i-target eh. Market. Totoo. Yung Oo, market. hindi nila alam Yeah. yun eh, di ba? So, at least, makakita sila ng numbers. Yun lang naman yung sa mga sponsorships. At ginagalang ko yun. Di ba? Dapat lang naman kasi talaga. Totoo naman yung sinasabi nila. Kumbaga may parameters din sila on the marketing side eh. So, pero yun nga, ang ganda nung pag sa'yo kasi lumapit, yung alignment nyo nung brand, mas madali eh. Kasi, especially for your side, the creator side, wala ka nang masyadong babaguhin eh. And technically, kung nakikita ko lang to do sa ibang content creator, especially sa threads, na parang may mga threads minsan na parang may tinanggihan ako na offer. Kasi feel niya mako-compromise yung ginagawa niya. Hindi na siya inline. I mean, kung pera-pera, go daw. Oo, pwede. Pero nga, pag feel niya na, ay, hindi ko gagawin yan para lang i-promote yung Oo. may mababali sa values. Kumbaga, ko. filmmaker yung filmmaker yung mga audience mo, tapos gusto kang magbenta ng sabon, no? Para ganun. Malayo. Oo. Hindi, yun. Paano yun? Ikaw, Chris, paano pagka alam mong hindi pasok sa'yo or hindi align sa'yo? Dati tanggap lang ako ng tanggap eh. Okay. Teka, ano ba yung pinaka-weird ko na tinanggap? Huwag mo na sigurong sabihin, di ba? Hindi ko maalala o bawal ko sabihin. Pero meron. Meron as in, meron So talaga. parang tinanggap mo lang siya para dahil sa Sa project, ganun. pera, ganun. Pagkain. Oo. Pagkain din. Oo, isa yun. Okay. Pili ko pasok yan, sa atin ang photo video na parang, Hindi, pag may- nag-start ka, Yes. sige, book ko na yan. Book mo na yan. Ganun nga. Tsaka hindi mo mas manghihinayang ka rin eh. Parang tama ka eh. Para sa wedding na po siya, kahit iba yung gusto niyang style, mabook mo lang, game na, gagawin ko na yung gusto niya. O, parang ganun. Ano ka pa eh, nandun ka pa sa phase na mas gusto mo yung dumami pa yung experience mo. And I think, kumbaga sa side niya na parang sinabi niya, lahat ako, tanggap ng tanggap. Feeling ko, sa time natin ngayon ang laking flexibility ng content creator. Kasi pag matalino ka, masisingit mo eh. May mga ganong content creator, ang galing! Pero baka ma-misinterpret nung iba yung it comes sa pagkain. Yung ibig ko sabihin sa pagkain kasi, ang ginawa ko that time is kinontent ko yung food. Like, kinain ko. Like, ako. Inisip ko, may freedom naman ako. Bukod dun sa pagbi-B-rolls na ginawa ko. I think, much better siguro kung nag-focus na lang talaga ako to B-rolls that food. Kasi dun yun yung style ko. Hindi yung kainin ko, tas sabihin ko ano yung lasa. Since hindi naman ako si Gordon Ramsay na Oo. Yes, tama. disgusting, mga gano'n. Tama naman. Yeah. Nice. Pero lahat ng food na pinadala, masarap. Masarap. Ayan. Kahuna ba yan? Pizza yun. masarap yun. Masarap talaga yan. Sure, masarap yan. Pero relating pa rin tayo sa being a content creator. Medyo napapag-usapan na nga natin. Yeah, go. May pera ba on being a content creator? Paano ka kumikita, and do you think how do you maintain this kind of kumbaga yung lucrativity Kaya na, bang bumuhay ng pamilya yun. niya? Parang dalawa eh. Dalawa yung way para kumita. Yung isa, alam ko, yung mga social media content creator na may malaki ng followings, alam ko syempre may kinikita yan. Diba? Views yun, views. Sa akin, hindi kasi kami nag-focus sa social media talaga. So kung mapapansin nyo, pachi-pachi yung mga posting ko ng mga content kasi kung kailan lang gusto kong gumawa and mag-post, dun lang ako nagpo-post. Though kahit ganon, meron kaming kinikita sa paggawa ng sa paggawa ng content dahil yung mga videos nga namin is nagtre-trend or nasi-share ng iba. So ang ginagawa ng ibang company nagtatap, and then nakita namin yung ganitong content, and I think pasok siya dun sa hinahanap namin. Pwede ka ba namin kunin to create this kind of project for this price? So dun ngayon papasok. So sila yung kita. magbibigay ng price. Pwedeng Pwede sila. sila, Tapos pwedeng Ikaw. ako. Halimbawa, nagsalang ako ng content, no? Ng requirements ko sa'yo. Chris, gusto ko kunan mo tong ganto, ganyan, real estate, bahay. Ikaw ba yung magbibigay ng presyo or sila?
Minsan kasi parang Madalas sila yung mga sila, no, napupunta sa aking may, client may, may budget ako, ganito lang eh. Oo, madalas yung napupunta sa aking Yun ang client. linyahan. Ganun eh. Oo. Pero pag alam ko naman na sobrang lugi, which is ilang taon naming ginawa na umuo, right now, kailangan ko na rin talagang i-balance kasi syempre, kung para sa akin lang, okay lang eh. Ang problema kasi syempre, may mga kasama ko, ayoko madamay sila. Yes. So, kailangan maayos yung ginagawa nila. Kailangan maayos din yung ibigay ko sa Yung kanila. bayad. Ganun yun. Hindi pwede 1.5, dapat 2.5. Yun. Actually, malaking 1.5. Ah, malaki. Ay! Ray ko. Usapang rates. Mali. Wala, nalaman nila. Yung 300 mo, dagdagan ko. Nandito pala yung team niya. Pero tama, hindi. Kasi sa akin nga, parang, Marvy, meron akong project na ganito. Shoot mo, ito yung budget. Sinasabi ko kung pasok ko, hindi. Medyo honest ako doon. Sabi ko, hindi kaya yan. Kung gusto mo, ganito, ganyan. Tapos doon kami parang magbabargain kami. Mag-meet kayo. Negotiation na. Negotiation. Pero kung hindi talaga, kung malayo talaga doon sa sa trabaho binibigay sa'yo. Kasi, hindi naman porkit hindi parang sa wedding eh. Na ang wedding kasi, di ba? Ang wedding, pag sinot mo, yan na yun. Yan lang yung wedding. Advertising, may laro yan, may graphics, may script. Minsan may board pa silang hinihingi. So, lumulobo ng lumulobo, di ba? So, minsan hindi kayo talaga magtagpo. So, minsan tinatanggihan ko talaga. Sabi ko, hindi ko kaya. May mga i-refer ako na subukan mo, baka bibigay nila. Pero sa akin, parang imposible. Ayan. So, baka depende rin sa requirements. No? Yes, So, depende. paano yun, Chris? Kapag let's say, halimbawa, gusto mo yung project, pero alam mong mababa siya. May chance ba na, tanggapin mo siya? Gustong-gusto ko yung project. Gusto mo lang, pero alam mo, Lahat malulugi naman ka. wala naman akong ayaw na project or wala akong gusto. Pero meron talagang specific na like, style ko talaga to or gagawin ko talaga to eh. Minsan ako pa yung naglalabas ng pera para makapag-create ng project doon. matuloy And then, I use that project para portfolio ko. Oh, ganda. What if yung kwento mo kanina, yung one shot, no? Parang, Chris, gusto ko gawin natin to. Parang ako mag-produce, ganyan. Pero ako yung bida, pero hindi ako pasok dun sa Character. Hindi ako pasok dun sa character. Pero, Pwedeng hindi na natin ituloy yung content. Producer bida pala. Pero ako, kung mapapansin nyo sa mga content ko, ito ironic lang yung sinabi ko kanina. Kasi kung mapapansin nyo sa mga content ko, ang mga artista, kami-kami lang din. I believe kasi each of us is merong talagang acting Talent. capability. Oo. It's just happen na minsan ayaw nating makita ng iba. Oh, yun nga eh. Ako, yun yung pinag-uusapan natin kanina, di ba? Tinanong ako kasi ni Chris kanina, na sabi niya, gumagawa ka ba rito ng mga content? Sabi ko, hindi pare. Kaya podcast yung ginawa ko kasi kailangan ko ng kakulab para magkaroon ako ng content. Yun. May mga tao talaga na gano'n na ayaw sa camera, pwedeng sila yung creative side. Yes. Pero hindi naman na gusto na sila, although mas maganda yun kasi hindi ka na magbabayad ng talent, di ba? Kung kaya mo namang gawin eh, bakit hindi? Totoo. Di ba? Tama. Pwede ka pa ma-discover, di ba? Pero kasi, yun nga, may mga tao rin na talagang hirap dun sa mga ganun. Depende sa tapang mo talaga eh. I mean, yun lang yung term ko, tapang na kung ano yung i-release mo nga. Di ba? Siyempre, pinost mo na, yan doon na yan, forever. Kasi Kung bro, kayong pangatawanan sinubukan ko rin yung talking heads eh. Nag-release ako ng 2 talking heads eh. Hindi ko kaya eh. Talaga ba? naalala ko. Sinunod mo Oo, pa. di ba? Parang, sabi ko parang, tangina shit, di ko kaya to. Hindi ko kaya. May limitasyon. Hindi sa ako nakokornihan ako Hindi ko kayang yung sarili ko na mag-isa, na ako na mismo, na nandun, na ako lang, na parang nakukulangan ako. Kasi hindi ako satisfied dun sa salita ko, sa acting ko. Parang hindi ako confident pa. Yeah. Yan. Minsan, mas hard tayo sa sarili natin. Oo. Yung requirement mo sa sarili mo para masabi mong, pwede tong i-release, di ba? Which is, nag-work naman nung nirelease ko yun, daming tumaas yung following. Tapos, daming Bumili ng lots. bumili ng lots. Salamat, guys! Minsan, alam mo, minsan ang kalaban lang talaga natin yung sarili natin. Yes. Minsan natatakot tayo dahil lang sa iniisip natin. Totoo. Pero,
masyado nating iniisip yung sasabihin ng ibang tao. Oo. Kaya nangyayari, nadidistract ka sa gusto mong gawin. Siguro yung pag-overthink yun. Overthink. Medyo Yun. bawasan natin. Yes, mahilig ako dyan Sakit mag-overthink. natin yan eh. Sakit ko yan. So, yun, Overthinker din naman ako. mabalik tayo dun sa tanong mo kanina, no? Ang pagkakaintindi ko sa sinasabi ni Chris is, ginagawa niya yung content for may sa kanya, may kumuha sa kanya sa profession niya, which is filmmaker or content creator, tama? Unlike yung ibang vlogger like Malupiton or Kong TV na talagang for views. Yes, iba Diba? yung atake naman Iba yung nila. atake nila. Monetization. Monetization. Audience ang Yes. kailangan. So iba-ibang category talaga yung content creator, no. Kung may business ka, wala sa yung views. Importante pa rin yun para makita Totoo. ng tao na nag-exist ka. Mm. Pero hindi ka doon kukuha nung perang Yeah. pagkakakitaan mo. Kundi dun sa niluluto mo. Doon sa iyan. Oo, tama. Parang naging technically isang head na siya ng parang sangay ng marketing. Marketing. Mo eh. Kasi babalik doon sa ginagawa mo sa business. Yan. Kaya nga 'di ba, yan sila Malupiton kinukuha ng mga restaurant or mga brand na parang uy, punta ka dito, okay lang kung yan yung style mo. Kung anong gawin mo pwede, 'di ba? Minsan na medyo off na rin yung mga jokes pero nagwo-work, 'di ba? Nagwo-work talaga. So, yun yung maganda doon sa So, yun. Ganda doon. Ganda nun. Tama yun, So, pag may business ka, kailangan mo ng content creator para ma-market yung Kasi yun yung labanan eh. Ayun naman yun. Actually. Hindi mo napilitan bumili ng mga pang-video tsaka sa pang-audio. Hindi kasi yun na rin yung ginagawa ng tao eh, di ba? Everyday. Phone, di ba? So talagang kung yung brand mo or yung negosyo mo, gusto mong makita talaga ng mga tao. Yun talaga yung way. Ikaw ba, yung phone mo ba na bibitawan mo pa? Hindi na. Halos hindi. Pero minsan kailangan mong bitawan. Nakaka-anxiety pag titig ka ng titig sa phone. Eh. Oo. Pero bibitawan, yun lang yung dahilan. Pag masakit na sa ulo. Ako yun naman yung kasi bihira ako kumapit ng phone. Ito yung ko lagi ako laptop. Oh. Kasi pag nandito sa bahay, nasa office, laptop lang ako para sinasabay ko yung social media sa work. Yung phone, nasaan ko yun? Nakailo na yun. Nasa bunso. Naglalaro siya. Nanonood siya. Yan lang yan. So, yun. Yun lang siguro yung maganda, no? Kaya hindi ako sabik dun sa phone ko na Tapos, malaki ring bagay yung kumuha kami ng sekretary. Okay. Kasi siya yung sumasagot lahat ng mga tanong ng kliyente. So wala na ako doon. Pag creative side, tsaka na ako tatawagin. Sir Marvy, kailangan ng meeting ng ganito. Tapos minsan, dito ako nag-edit eh. Itong okay. So nandun yung isang office namin sa loob. So puntayin dito. Alam mo na. Sir, may chat si pansinin mo naman. Ganon. Nahanap ka na. Oo, hinahanap ka na. Pero ganda ng topic di ba? As a content, paano ka kikita? Yun naman yun di ba? Kung photographer, wedding photographer ka, mag-content ka ng wedding, huwag kang mag-content ng iba. Kasi pag nag-content ka ng iba, views yung habol mo dyan. Totoo. Di ba? Yung mga skit-skit. Pero kung gusto mong kumita yung negosyo mo at mas maraming mag-book sa'yo, i-content mo yung wedding. Totoo. Kasi kapag halo-halo rin yung ginagawa mo or pinapakita mo, parang nawawala rin yung authenticity kahit nung brand mo or nung ikaw mismo sa sarili mo, di ba? So parang, nag-shoot pa ba ng wedding yan? Or gumagawa pa ba ng wedding yan, di ba? Parang nakikita ko, nagda-day na life siya di ba? So, Yun. Biglang sumayaw, no? di ba? Biglang nag-TikTok, Sumayaw. diba? Siguro stories. Yes. Pwede. Pero may nakita ko na isang British na wedding photographer. Ang ganda nung content niya syempre may portfolio siya. Pero yung mga content niya din, parang experience ng being a wedding photographer. In a skit way na nakakatawa. Ang galing niya kasi parang pagkakita mo pa lang, makaka-relate ka. Parang yung yung pag magcha-charge daw ng gamit sa gabi. Charge ko nga to dito. Tapos maghahanda ka ng extension. Parang kailangan ko i-charge to. Hanggang buong kwarto, puno. Parang comedy na. Kasi okay na. Pero nakaka-relate kasi, ganyan ako. Kailangan sure. Para sa umaga, fully charged lahat. Sabi ko, ang galing din ng bali na yan. I mean, technically,
ano siya hindi siya yung super parang artsy. Mhm. Pero nga, iba rin yung laro ng social media eh. Yes. Pag nag-gets mo siya, parang yung personality mo, pwede mo pa rin ilabas. Mhm. Pwede siyang entertaining. Tapos, yung napag-usapan natin dati, sa Pinoy medyo dalawa lang yung kategory eh. Either entertaining or medyo chismis. Yun yung medyo papatok eh. Yan. So parang, ayun, yun yung nakikita ko sa Sa- social media ngayon. I-share ko na lang din, hindi ko lang kasama sa question. Nakalimutan ko, sorry. Pero, para mas maging effective yung content, tsaka tumagal ka, kailangan ikaw mismo yung content na gagawin mo. Kung sino ka talaga. Kasi, yun nga, katulad niyan, sabi mo, mas maraming makaka-relate. Kasi magaling ka dun sa ginagawa mo. Alam mo yung ginagawa mo. Totoo yan. Bro, pagdating sa content, pag-usapan natin yung content. Gaano ka-importante sa'yo yung hook? Kasi yung hook na yan, para sa akin kailangan ko ng hook para mag-stick sa akin yung audience. Okay. Ikaw ba? Gumagawa ka ba ng hook? Paano mo tinitira yung hook? Lagi akong gumagawa ng hook. And I think that's the reason why kung bakit nagtre-trend yung mga contents or videos na ginagawa ko. Same lang din naman sa yung reason. If gusto mo mag-stay yung audience mo, make sure na iwanan mo sila ng tanong kung ano yung bagay na to. And make sure na yung hook mo interesting. To the point na misteryoso. Yes. Kung ano yung kasunod. Ayun, yung hook mo ba sa title or saan mo siya nilalagay? Sa unahan na kagad. Unahan ako na kagad. Oo, sa unahan na kagad yung hook ko eh. Paano example? Iba-iba ba yung hook mo or same? Oo, minsan Iba-iba? fast pace, Hmm. minsan tanong. Tanong. Oo, minsan tanong. Alam niyo ba kung ano yung pinakamagandang camera sa buong mundo? Nikon yan. Oh, hindi ko sabihin. Syempre, Nikon ang gamit ko. Kaya Nikon talaga. Well, anyway, umpisa pa naman talaga ako, Nikon na talaga yung gamit ko. So ganun kailangan may ganun ka kasi kung magko-content ka lang, igigit na mo kung ano yung value ng content mo, medyo mali. Yes. Kasi hindi sila kadalasan di umaabot dun sa gitna Minsan first 2-3 seconds out na yan Swipe up na yan. Totoo. 'Di ba? Kaya dapat yung first 2 seconds or 3 seconds mo, mahook mo sila na, ay putya, kailangan ko tong ano. Maganda yun yung tanong. Maganda yun. Kasi tapos sasabihin mo siya sa dulo. Ano ba, di ba? Kikwento ka muna. Ang daming ganyan. Ang napanood ko si ano. Nito lang si Peter McKinnon. First, umabot siya ng 6 million followers. So, yun yung thumbnail niya. Yun din yung title niya. Takina bro. Tiniser niya lang simula. 13 minutes yung video. YouTube to Sa dulo niya sinabi. So, Kumbaga, yung ang daming dinaanan nung ano. So ako hinihintay ko, takina, ano sasabihin nila? Ano sasabihin niya rin sa 6 million? Inip ka na, no? Hindi, dun mo maano na, putya, ang ganda nitong video na to. Mawawala na sa isip mo, yung tanong niya, yung sinabi niya na 6 million followers, mawawala na sa isip mo yun. Ililigaw ka na niya dun sa gusto niyang content na gawin. Tapos sa dulo niya, ang talino pare, ang talino kasi sa YouTube, habang tumatagal kang nag-i-invest ng time mo dyan, mas lumalaki yung perang pumapasok sa'yo. Okay. Diba? Ganon din naman sa Facebook. Pero kasi, nandito na tayo sa era ng reel, so medyo mabilis na talaga yung facing, no? Kasi nga, mabilis na, mabagal na yung ano. Pero yun nga, no, kailangan mo ng hook Kayo ba, Lo, ano ba yung hook na ginagawa nyo pagka gusto nyo maging interested yung content nyo? Ako kasi hindi ako gumagawa ng content, 'di ba? Pero ang galing lang dahil narinig ko sa inyo yung hook. Parang ngayon ko na-realize na iba rin pala talaga yung ano, yung flow na sinusundan ng content at saka ng film. Kasi 'di ba sa film, parang meron tayong susundan na yung 3-act flow, 'di ba? So yung parang Ay, ano yan, beginning, middle and end, 'di ba? So Yes. parang sa film, parang sa first part sa act 1, 'di ba, may dalawa 'yun, yung opening, tsaka yung beginning mo, 'di ba, na parang i-introduce mo muna yung characters mo, tapos saka inciting incident, 'di ba? Parang ganoon. So doon parang introduction. So dito kasi sa content, sabi niyo nga kanina, 'di ba, yung hook.
yung hook para magstay dun sa buong video, di ba? Yes. Sa film kasi iba. So Iba. ngayon medyo nagets ko siya na magkaiba pala talaga yung film at saka yung content. Yan. So ngayon kasi medyo content era di ba? Hindi kasi kung manonood ka ng, ito para sa akin lang naman. Kung manonood ako ng film, i-invest ko talaga yung 1.5 to 2 hours ko dyan para panoorin. Yes. Kasi unang-una, nag-subscribe ako sa Netflix or bumili ako ng ticket ng sine Yes. para panoorin ko yan. Yes. Diba? Yung reel or yung content, ginagawa yan ng mga content creator, parang competition yan. Okay. Parang competition yan na sa sobrang dami ng reel na para hindi ka swipe up or hindi bumitaw yung tao sa'yo, kumapit sa'yo, kailangan mo ng hook. Kasi, kung ako'y manonood, walang kwenta to, ba't ko sasayangin yung 1 minute or 2 minute ko dito? Ang buhay mo. Yes. Right. Imagine mo yung 2 hours to 1 minute, 2 minutes. Ang laking gap nun. Totoo. Pero, sa sobrang daming competition nito, kailangan kong galingan yung hook ko. Lalo ngayon. Yes. Ano ba yan? Sa'yo, Paps, gumagawa ka ng ano eh. Well, Himala. mag-aas nga sana ako ng advice kay Chris eh. Kasi, nagtatry na akong gumawa ng content na yung kanina nabanggit natin na parang, nabanggit mo pala na mas maganda ikaw. Ikaw. Muntik na akong maligaw dyan. Oo, bakit? Dahil parang kakapanood ko ng Instagram, sabi ko, ang gandang content nito. Parang very informative, very artsy. Yung mga taga-ibang bansa na photographer, nakikita ko yung content nila. Sabi ko, parang kaya ko rin to. So, pine-prepare ko yung sarili ko, yung kung anong gamit, nagre-research ako, nagpo-practice na ako sa bahay noon, na parang talking head, yung ginagawa mo, Boss Marvy. Buti na lang, nakausap ko yung isang friend ko na business owner din. Biglang, kwentuhan lang yun. Tapos napadaan kami sa content kasi siya din, for his business, kailangan niya din ng content. Tapos nabanggit niya, alam mo, Paps, pinapahirapan mo yung sarili mo. Kasi nakwento ko sa kanya yung plano ko eh. Bakit di ka na mag-stick kung ano yung ginagawa niyo sa wedding? I-record nyo lang. Oo nga, no? Kailangan mo lang gawa ng paraan para to make it a content. Interesting. So parang nahimasmasan ako na parang, shit, parang ba't ko nga papahirapan na Lumalayo ka pa, nasa harap mo lang. mag-scripting pa ako. Ah. Sa wedding kasi namin, ang style namin, ng team ko, masayahin kasi kami. May kanya-kanya kaming personality. Pero, as a team, nag-work siya na yung client namin, relax, konting joke, corny or hindi, pumapasok. Na eventually, nakukuha namin yung gusto namin na photos na sila masaya lang. And yun yung lumalabas sa photos kasi nagdo-document ka na lang eh. Tamang communication, usap-usap. Tapos trinay ko nga na may assistant ako. Basta kunan mo kami. Kunan mo kami ng kunan. Tapos bahala na akong mag-edit. Yun ang isa nakita ko na medyo challenging. Pero buti na lang medyo may experience na ng pagka-cut to cut. Tapos nga, yan, ang laking tanong yan, paano ba itong lintik na hook na to? Kasi, gawa kang content, wala namang nanonood sa'yo. Ang pinakamaganda yung tanong. Yun nga parang sa'yo, no? Pero ngayon, ginagamit ko, scrub ako, pag may parang kita ko na medyo interesting na sinabi, or nagtawanan lang. Kasi di ba pag may nagtawanan, yun yung sinasabi ko na parang pag may chismis, bakit tumatawa itong mga to? Anong meron? Anong meron? Medyo intriguing. Tapos actually, pinapanood ko si Naparing Hybe. Yan. Kasi parang medyo ganun yung ginawa nila na wala, usap lang sila. May nagre-record na napansin ko, ang galing din ng cameraman. Lipat ka agad. Iba, no? Iba yung cameraman ng content, no? Yung pagka-views yung habol mo. Kung sino sasalita, lipat agad. So, Kasi sa atin, hindi natin gagawin yun eh. Di ba? Kung tayo, usually. Kung creative ka, filmmaker ka, hindi mo gagawin yun. Yung papa na ganun, papan dito. Tangina, ikakat ko yan. 2 camera yan. Di ba? Ba't ako magtitipid? Pero nag-work eh. Nag-work eh. Parang sabi nga rin nung friend ko, shout out kay James sa Days. Siya yung may-ari nung Days. Yan. Sabi niya sa akin, parang pag pinanood mo, di ba, may nanonood sa kanila, yun na yung blueprint eh. Di ba? I mean, pwede mong gayanin
pwede mong itry and then eventually put your own flavor, yung ikaw na. So, I mean, doon ako nagsisimula ngayon. So, kaya yun nga yung gusto ko tanong din kay Chris. Ano yung mga advice mo kunwari? Mamaya may mga advice Ay, meron, tayo. meron. Meron yan. Okay. Ayan. So, eto naman, Boss Chris, gaano ka-importante sa'yo yung yung paggawa ng yung mga personal projects mo, yung mga passion projects mo? Okay. Yan. Well, lahat naman ng project importante. Pero meron talagang project na super gusto mo. Yun nga, katulad ng sinabi ko kanina. Importante siya sa akin kasi minsan sobrang burnout na ako. No? Kapag gumagawa ako ng project na may freedom akong gawin, iba yung effect na nagagawa niya sa akin to create more. Diba? Yun. Kaya ako pag gawa lang ako ng gawa kahit sa bahay, and then post, hindi ko iniisip, may views ba yan, may magko-comment ba. Basta, yung sarap lang sa pakiramdam na nag-edit ka ng ginawa mo, na walang limitation na wag ganyan yung kulay, wag ganyan yung music, wag ganyan yung iba yung pakiramdam na ganun, kaya madalas personal project din talaga yung sinisingit ko. Galing. Ganda nun. Oo. Di, totoo yun. Oo nga. Actually, gets ko yun na parang, yun nga, parang di ba, sabi mo, shoot ka lang shoot, di ba? Na parang alam mong ikaw yun. Ikaw yung, para sa'yo yung project na yun. Kasi parang hindi siya, kunwari sa ibang project na may magdidikta sa'yo na gusto ko ganito yung treatment, di ba? So ito, para sa'yo. Siguro, yun nga parang para sa, for the soul, di ba? For the soul na tinatawag natin. Hindi ko alam yung mga terma, pero yun yung pakiramdam. Tsaka siya yung outlet mo nga di ba? Sabi mo nga, di ba? Para iwas din sa burnout, di ba? Also, nakakagigil mag-aral ng mga bago, lalo pag nakakakita ka ng magagandang gawa. Lalo ngayon, yung bago ng Nikon, putya, sarap paglaruan. Ganda. Hindi, totoo ba? Iba eh. Oo. Parang di na nga ako natutulog. Diba? Parang pag Hindi naman dumating pakali. sa'yo yung bagong camera mo, gusto mo i-shoot ng i-shoot kahit ano, walang bayad. Tangina game, shoot ako. Trinatrangkaso ko nung isang araw. Nag-shoot ako ng content. Passion! Trinatrangkaso Passion. talaga ako. Like, yung umiikot pa ako, naglaso-laso pa ako. Pinost ko yun eh. Yung gymnastics. Sabi sa akin, kaya mo ba? Sabi sa akin, oo, kaya ko, pumunta tayo. Game yan! Pagsakay ko ng sasakyan, tulog daw ako hanggang kompleto 8 hours yata. Pero yung pakiramdam ko, sobrang sakit ng mga muscles ko. Nilalamig ako, pero may araw. Pero ginagawa mo pa rin. Pero ginawa ko. Tapos, parang nawala yung trangkaso ko dun eh. Nung ginagawa mo yun? Nung afternoon. Afternoon. Pero bago pa i-shoot yun, sumusuka di ba? Grabe, suka ako na suka. Tapos nung nakita ko na yung sinet up na nila yung ilaw, sinut ko yung content. Pinapawisan kasi ako eh. Okay din. Sabi ko sa kasama ko, pwede ba ikaw naman mag-shoot kasi medyo kailangan ko ng pahinga. Tapos tinitingnan ko sa preview ko. Tapos pagsakay namin sa sasakyan, up until now, hindi na bumalik yung laglag ko. Gumaling ka bigla, no? Gumaling ako. Siguro ganun ka-importante. Ay, totoo. Kasi parang tama nga parang mabuboost ka yung parang para mo siyang vitamins, Yes. di ba? Parang vitamins. Buhay mo siya yung eh. dugo mo. So, I guess sa lahat naman sa atin, di ba? Ako, pag may bagong, tama ka pag may bagong gamit, di ba? Yes. Excited ka eh. Bagong 85 ulit. No? Pahinga muna. Collections pala ng 85mm, no? Hindi, pahinga. Pahinga muna. May sakit ako, bila 85. Ayan. Ito, yung Monochrome Podcast, yung passion project natin. Yes. Ito, passion project. Diba? Passion project. Masaya to. Masaya. Ang maganda kasi dito, katulad yan, may bagong guest, di ba? So, panibagong perspective na naman, di New ba? story. Yes. Panibagong story na nasi-share natin sa mga audience natin. Nagpi-freelance ka ba sa Yes. wedding? Oh, Pero wow. freelance ako, editor. Oo. Minsan, shooter editor. Galing, Ganun. Sa sobrang dami mo yan. Oo. Bro, naalala ko before, nasunugan ka pre. Nasunugan kayo ng bahay. Last year. Last year. di ba? April. April. Tama, April. Bago Bro, ako. kwento mo nga. Tama, April. Pwede ba naming malaman, di ba off, kung ikwento mo kung paano nangyari yung sunog? Naiya ako. Nes. Sige nga, sobrang Oo, grabe yun. iba yung parang iba yung pagbangon ni Chris eh. Palubog. That time, nasa Osaka ko. Meron kaming, sinushoot.
SDE incentive trip ng isang company. Shoutout pala sa Travel Warehouse and kay Adjel. Well, the reason kung saan ako nakakapunta. Oo Yung nga, mga dahil yan. travel videos. Yes. Habang nag-SDE ako, kwento ko na lang din to. Gulat ako, tumawag yung isa sa kasama ko. Tapos akala ko effects lang ng Facebook or ng Messenger yung video niya na natataranta siya tapos may malaking apoy sa likod lagpas ng... Kala mo, biro lang. Hindi natataranta siya eh. Akala ko effects lang dun sa... Filter, parang gano'n. Sabi ko, maya, after ko mag-SDE yun, nag-usap kami. Yun, sunog na nga daw yung bahay. May alaga kami doon. Tapos, iyak nang iyak yung kapatid ko. Tapos ako, iniisip ko noon, nasa usa ako. Buti tapos ko na yung SDE. Pero while doing SDE, may sunog na nangyayari. Oo. Sinabihan ako ng kasama ko si Adjel. Sabi niya, gusto mo, labas ka muna. Huwag ka masyadong magpa-stress. Sabi ko, actually, hindi man ako wala naman ako kumbaga, may bigat, pero hindi yung parang sobrang apektado. Hindi ko lang kung bakit. Hindi sa insensitive ako sa ibang nasunugan. Mamaya malalaman niyo kung gaano kalaki nasunog. Siguro that time, nung gabi na yon, ang nasa utak ko is ano yung pwede kong sunod na gawin. Mas nangingibabaw kasi talaga siya eh. To the point na after namin Osaka kinabukasan, pag uwi ko, pinatawag ko lahat ng katim ko. Hindi para magdalamhati that time. Sabi, nagigets ko sila eh. Alam nila, kumbaga, iniisip nila sa akin sobrang bigat, ganun. Gulat sila pag meet namin. Pag-usapan natin kung paano natin susolusyonan yung mga nasunog sa bahay. Number 1, mga hard drives, mga project na nawala na kailangan pa matapos. Yung pinadala mga product doon na kailangan i-shoot na kailangan pa nating i-shoot pero nasunog. Lahat ng camera na nasunog, paano natin mababawi. Ang pinag-usapan namin that night is yung about sa sunog na nangyari and then nag-focus ako sa kung ano yung plano the whole year hanggang matapos yung December. Galing. Kasi, hindi iba-iba ang plato, naiintindihan ko. Nasaktan ako nung nasunog. Pero wala kang magagawa. Wala kang magagawa kung iiyak ka ng maghapon or what. Naiintindihan ko yun. It's just happen na ako, ganun ako siguro yung karakter ko na baka cold nga ako eh. Na ganun ako na ang una ko agad na isip talaga, paano ko ba gagawa ng paraan? So pag uwi ko, mga ilang after ng meeting namin, gawa ko lahat, sige, benta ko nga to, try ko kung may bibili. And sobrang thank you talaga sa lahat ng tao sa paligid ko and sa nakakatulong din talaga ang social media sa totoo lang. So, that time meron akong 66,000 followers, sabi ko. 64,000 followers, sabi ko. Kahit ibenta ko siguro ng piso yung lots, okay. Kaso naisip ko, ayoko magpresyo talaga eh. Hayaan ko na lang. So, pinost ko siya na sabi ko, sa mga may gusto ng lots, meron akong ginawa. If gusto nyo bilhin, kahit magkanong halaga, okay lang. Pag ayaw nyo bilhin, if makakatulong to dun sa ginagawa nyo, go download nyo lang. Galing. Oo. Tapos nakalikom ako dun kasi hanggat maaari talaga, nasanay kasi talaga ako dun na... Nag-guilty naman ako, nagbebenta akong lights eh. Yeah, yun nga, kumbaga nasanay ako na na gusto ko talaga humasel para dun sa kikitain ko. Ayaw mo depende sa ibang tao. Kahit na malugi ako, kahit kung ano man yung mangyari, gusto ko talaga paghirapan. Iba yung sarap na paghirapan mo talaga yung isang bagay. So, hindi namin napansin. May mga pumapasok na project sa amin. Nakabili kami ng mga gamit. Tapos, in 1 year, yun, nakalipat na kami ng bahay. 1 year, naka-recover. Tapos, ito hindi sa pinagayabang ko, yung mga system na nawala dati, syempre, sobrang mahalaga sa akin yun. Kasi gusto ko sana makasama yun hanggang sa future eh. Pero halos triple nung system na meron kami after nung Ngayon. sunog. Galing. Recovery. Yun lang. Okay lang umiyak. Natural yun. Okay lang masaktan. Natural yun. Siguro hindi natural kapag naging ganun ka na lang habang buhay tapos iasa mo sa ibang tao or isisi mo sa kung kanino kung ano yung nangyari. Ganda. Ganun yun. Tama eh. Ang ganda nung naging
naging reaction niya dun sa nangyari. Kasi kung iba-iba yun, suko na yun eh. Ayoko Mabigat na. yun, no? Ayoko na. Mabigat yun. Pinaghirapan ko to ilang taon. Tapos nasunog lang. Di ba? So, kung sa iba-iba, bro, totoo yun eh. Yung Mawawala na ng gana eh. mental fortitude, depende talaga. Iba-iba din talaga. Siguro, nakatulong din talaga yung experience ko na kasi nanggaling kami talaga sa zero din talaga eh. I mean, sobrang zero. Pero talaga umabot kami sa point na nangihingi yung pinsan ko ng sabaw para may ulamin kami lahat eh. So, ganung point. Ganong level, no? Oh. Total, na kwento mo na yan, yung part na yan. Sino ba si Chris Gates? Bakit ganun yung mindset? Sino ka ba nung bata bago maging isang filmmaker? Ganyan. May laman, Ay, may hindi. laman. Pag nagdrama to kasi ako, mababaw yung luha ko. Oh, hindi, hindi wag ko alam kung bakit. Oh, Ganun. wag Like, kaya- kahit may magpagka-manly ako, like, luluha talaga eh. Si Chris ay isang pasaway na bata dati. Ganun. Like, na patalsik ako sa bahay before dahil nga sa katigasan ng ulo ko. Kasi, may mga perspective ako in life nung medyo lumaki na ako na tinitingnan. And then after that, napatambay, 4 na taon sa best friend ko nakatira. And nung una bago ko nakapatira sa best friend ko, 2 weeks akong 2 weeks ko naranasan na humiga talaga sa kalsada, sa gutter, naranasan kong batuhin ng barya. Pucha. Naranasan ko kumain ng tinapay sa loob ng sa basurahan. Tapos binaba ko yung pride ko, pumunta ako doon sa best friend ko. Sabi ko, pwede ba makitira muna, tutulong ako dito. Tapos yung lugar na yun is yun yung masasabi ko na hindi ko sobrang proud ako sa napuntahan ko na yun. Kasi dahil doon natuto ako. Yung lugar na yun yung ayaw puntahan ng ibang mga tao. Ayun, yung ganong klase ng lugar. Lahat ng kalokohan, lahat ng mga bagay, pinapasok until I realize kapag may time na parang paulit-ulit na lang ganito yung nangyayari sa amin. Paulit-ulit tapos maririnig mo sa kapitbahay, mga bulong-bulungan. May sumpa talaga yung lugar na ito. Mga mangyayari sa mga yan. And then, yung mga gangsteran days namin dati, medyo change ko ng format na realize ko. Bakit imbis na magyabangan tayo sa mga paangasan, nag-start, dati kasi nagdodota kami. So yung kinikita ko dati sa paghuhugas ng plato sa karinderya at saka pagtitinda ko ng saging. Nagtutulak ako pala ng saging ng kariton dati. Kariton ng saging dati sa mga palengke. Oo. Yung latundan and lakatan. Ganda. Yes, naranasan ko yan. Yung marunong ako maghiwa ng manok kasi nagtinda ako ng manok sa palengke. Yun yung mga ganun. Tapos yun, yung nagkarinderya ako, si Nanay, shoutout yun sa Manuyo. Yung tuwing umaga, madaling araw, pinupuno ko lang yung drum, tapos hugas ng plato kapag kakain yung mga jeepney driver, and then pag alis, konti na lang naman yung kakain. Tapos kikita ka na kagad ng 80 pesos, and then meron kang 2 ulam pa uwi. So, yun yung kinakain namin Malaking nung bagay. tinitirhan ko. Oo. Di ba? Tapos yung the rest ng pera, pinandodota ko dati. Biglang, nakakita ako ng mga wallpaper. Sabi ko, gusto kong matutong gumawa ng ganyan. Nag-download ako ng Photoshop. Tapos, niregaluhan ako dati ng tropa ko ng USB. So, pinaka-unang-una kong Photoshop yung CS3 na portable. CS3. Yung portable. Puta, ang tagal na. Yung bawal ka hindi mo isi-save, yari ka dun. So, yun. Moving forward, nung na-realize ko na paulit-ulit lang, sabi ko, kung gusto ko mas mapaganda yung gawa ko, tapos mabago yung lahat na nangyari, kailangan ko mag-aral. So, binaba ko ulit yung pride ko. Kinausap ko yung mama ko. Well, hiwalay yung parents ko. Sabi ko sa mama ko, meron akong alam na papasukan. Naghanap ako ng vocational school. Para ang target ko kasi, ito yung mindset ko. Kailangan ko makakuha ng diploma. I don't care kung saan ako mag-aaral. Basta kailangan ko ng diploma dito sa gusto kong gawin. Pag nakakuha ko ng diploma, mag-a-apply ako ng kumpanya. Pag nakapag-apply ako ng kumpanya, magkakaroon ng sarili kong camera. Ganun yung mindset ko dati. Totoo. Tapos, yun, nakikita nung mga tropa na nakakabili na ako ng phone kasi nag-fast food pa ako eh. Sabi mo, Nakita ko nga yung shinare ko doon sa Naglilinis ka pa ng ang ganda naman yan ng phone mo. So,
yun yung parang trigger ko na niyabang ko sa kanila hanggang sa nagkatrabaho na yung iba. Na parang, mas okay nga yan kaysa dun sa araw-araw na routine na 9 to 5. yung mga ganun na routine. Tapos yun, after ng mga ganung era, nag-aral ako, nakakuha diploma, nag-apply ako sa isang kumpanya, nilakasan ko yung loob ko. Noon, mga kaklase ko doon, mga taga-Lasal, mga taga-ano. That time, meron na pinasukan ng school which is accredited ng TESDA. Sabi ko doon sa HR. Sabi kasi, marunong ka ba? Ganda ganyan. Tapos pagtingin, kasi meron sa atin yung degree. Totoo. Syempre, yung ako that time, medyo makapal yung mukha ko Try nyo po muna ako kahit isang beses lang. Yan ang magandang salita. Totoo yun. Try nyo muna. Kasi bago ko talaga pumasok dun sa school namin, may knowledge na ako. Dahil nga, imbis na mag-Dota ako that time, na-addict ako sa Dota, imbis na mag-Dota, pinag-i-edit ko yung mga mukha ng mga tropa ko. Tuntua sila. Alam mo yung dating editing na, halimbawa, may picture ako dito, tapos meron pang isang picture na ibang post na malaki dito, tapos naka-opacity. Nakulang na lang kalapate. Pero dati, maangas na yan sa kanila, maangas na yan sa akin. Na pag binabalikan ko ngayon, nakikringe ako, pero ayoko burahin Ayoko burahin. Origin mo yun Ayoko sunugin. Minsan matatawa na lang ako, ganun. Doon nag-start hanggang sa nagtrabaho sa isang kumpanya, tapos Yung kumpanya na yun, video editing yung graphic editor. graphic editor. Naglilinis kayo, for example, itong pinicture niya na may magulong background. Gagawin namin white background dyan. Tapos, tinatapos namin yan in 8 hours, tapos mga 1,200 images na ganyan. 800, kinakat mo siya. Dami nun. Ganun yun. Tapos, after that, dun pa lang sa work pa lang, talagang iba na rin, I think, experience talaga. Yung mindset ko na din that time talaga, sabi ko, kailangan mag-improve ako na mag-improve. Ganun, hanggang sa naging best graphic editor ako doon. Tapos, after 4 years ulit, sumugal na ako, lumabas na ako ng kumpanya. Ako yung tipo ng tao na sumugal na walang ipon. Grabe. As in, walang ipon. Sobrang grabe ako mag-risk. Wala kang ipon that time. Tapos paglabas ko, meron akong hinahatak na isang tropa. Sabi ko, ba kaya? Kaso, madadamay siya Madadamay sa kalokohan ko na mag-shoot ng content at nung kung ano-ano nang walang kinikita. Walang kinikita, It yes. takes 7 to 8 years na wala kaming kinakain, na kami pa yung nag-aabono na... 7 to 8 years? Yes, mga ganun. 7 years, I think, mga ganun. Hindi man 8. Mga ganun katagal. Na, tanda ko nga itong binangonan kung nanonood pa yung nag-hire sa akin, thank you. Tumanggap ako dati dito sa Binangonan. Ano ba yung mag-meet yung mga magkakaklase? Pag 1 year? Reunion. Hinire ako photo video. Ang dala-dala ko dati that time. Nikon D3100. Para niya kayo umuwi, di ba? Nikon ka na, simula. Simula, D3100. Papunta dito sa Binangonan. Photo video, mag-isa ako. 700 pesos. Hanep. May edit pa. May edit. Walang mag-edit nun. Ako mag-edit nun. Grabe. Anong year yun? It's the grind. Ito, naka-live kasi tayo pero... Hindi, pero may mga part na ito. Dati, yung mga tropa talaga sobrang... number 1 dyan, kapag talagang patunayan mo lang talaga na mahal mo yung ginagawa mo. And siguro maganda na rin isama na dapat ginagalingan mo sa ginagawa mo. Kasi lahat dati, nung nagsimula ako, like for example, yung computer ko, is ginawa lang ng tropa. So, dati nagtratrabaho siya sa isang computer shop. Tapos, may mga yung hindi na masyado ginagamit. Bumuo siya ng board, ng hard drive, pero walang case. Like, nasa lapag lang, tapos wala kami upuan dati, so sa lapag lang ako nag-i-edit. Core 2 Duo na... Core 2 Duo. Yes, Core 2 Duo. Tapos ang ine-edit ko na music video. So kapag inopen na, pag ni-render namin siya ng 9 PM, may magbabantay hanggang 4 AM. Tapos mag-change siya naman yung matutulog, babantayan yun hanggang mag-render ng kinabukasan ng pagsikat ng araw. Legit or literal talaga siya na nangyari.
Ganun kasi. katagal. Kailangan mong bantayan Oo, kasi pare. baka mag-error. Namamatay kapag hindi mo tinutukan ng electric fan. Namamatay siya. Nag-overheat kasi. Oo, core to duo. Doon ako nagsimula. Kaya sobrang grateful ko nung nakapag-upgrade ako ng A10 na AMD. Yung mga ganun. Then habang tumatagal, sumali kami ng contest, worldwide competition ng Nikon to Nikon competition. Sinubukan ko lang. Hawak ko pa niya yung D3300 and 311. Nanalo ko. So, nung nanalo ko ng 100,000. Laki yun. Oo, tinanong ko. Malaki sa amin yun. Sobrang laki sa amin nun. Hindi kahit sa amin, Oh, malaki. malaki yun. No? Malaki yun. Malaki sa atin lahat yun. Kahit 5 piso malaki. Pero, sobrang grateful ko lang din talaga sa mga kasama ko. Kahit nasabi natin na minsan may mga attitude or what. Pero, Hindi mawawala yun. Hindi mawawala yun, Sa oo. grupo natin, marami may attitude dyan. pero when it comes to Sino this, ba rito may attitude? pero when it comes to this, ito siguro maipagmamalaki ko sa iba. Nung panalunan yung 100K, lahat yan nagtrabaho. Nung tinanong ko sila, ano to, hati-hatiin na ba natin to? Or ibili natin ng, tingin nyo makakapagpa-okay pa, bili natin ng computer para bumilis. Galing. O kasi napupuyat sila eh. Oo, overnight eh. Nanalo ulit kami, di ba? Sa isa pang contest. Ano tol? Gusto niyo ba mag-level up na yung shoot natin? Tingin niyo, pero kayo, okay lang sa akin, diba? Kasi meron pa naman na extra pandemic to. Sige, bili natin ng Zcam. Oh. Yun na. Kasi, inaano namin siya, pinagdidikit namin siya sa Nikon eh. Nikon, Zcam, Nikon, Zcam. So, yun yung dalawang ginagamit namin, yun, bumili kami nun. Then, nanalo ulit, bili ulit ng gamit. So, Invest. puro ganun yung nagiging laro ng team ko. Oo. Tapos, halimbawa, may lumipad na drone, tapos sumabit. Hindi papayag yan na hindi lahat maghati-hati. Oh. Ganun. Team Galing. effort talaga. Siguro malaking bagay yung environment. Available ba kayo? Baka gusto nyo mag-cinema works. Marami ka hati sa drone. Joke lang. Ang ganda Ang nun. galing. Even yung mindset niya. Start pa lang dun sa yung nag-aral siya. Bumalik siya mag-aral. Parang dun pa lang, parang automatic, parang yun kasi talaga dapat Aralin mo kung anong gusto mong gawin Dapat. Diba? Hindi yung basta ka lang papasok, wala na Invest doon ka na ka. mag-train. Invest. Mag-invest ka talaga Yeah. ng knowledge So, Pero mukha ang bilis lang pakinggan kasi mabilis ko lang kwento. Baka kasi akala ng iba. Ilan yung duration? Ilang taon? More than decade na ako More than decades. Oh, ilan ba? Nakalimutan ko na. Sobrang hindi siguro kaya ako nakalimutan, hindi ko kasi binibilang talaga yung Oo. Basta grind ka lang ng grind. Kasi kapag binilang mo, maiinip ka. Oh. Maiinip ka. Yes. At saka pag binibilang mo, parang hindi ka naman yata masaya sa ginagawa mo. Iba Oo, yata yung iba yata yung yung plano mo iba yata yung tinutumbok mo kaya mo binibilang kasi kapag masaya ka sa ginagawa mo lang ng ginagawa. Katulad nga ng sinabi ko before, tumatanggap kami, minsan kami pa yung nag-aabono. Ganun lang. ganda. Di ba? Tama eh. galing din. No? So, meaning parang hindi mo hinahabol yung goal mo. Parang Nung ganun nagsimula kasi na kami dito, nung nagsimula, ako, yung pinakaunang-una ko, isa sa rason, may mga rason ako, isa sa rason, gusto namin makapag-shoot ng wedding sa mga taong hindi talaga kaya. Yung totoong hindi talaga kaya ha. Yung hindi lalapit at tawad pero may kaya pala. Oo. Target namin audience is yung mga taga sa amin, sa lugar namin. Yung mga ganong klase na, alam mo yung pag nagpakasal sa court, tas may nakaharang na palapa ng nyog. ng mga nyog, ganun. yung mga ganon ang target namin. Gusto nyong bigyan sila ng magandang video. Yes, yun. Tapos, Ganda. alam kasi namin mahal And nakita ko yun nung nagko-computer ako sa PATS, narinig ko yun sa couple. Sabi, hindi pa sila mag-asawa, ganda na ito, ganda na ito, mahal yan. So, isa yun sa naging inspiration ko. Ganda And nun. second, na isa pa sa naging, sa mindset na tingin ko, kaya nag-work to, sinimulan talaga namin siya talaga, totoo hindi ako yung poker to. Kailangan ko ng pera. Each of us, kailangan natin ng pera para mabuhay. Pero hindi talaga doon nakatumbok yung utak ko nung kapag ginagawa ko to. Pare, totoo yan eh. Kasi if you do your best, money will come. Totoo yan. Totoo yan. Gawin mo yung nararapat na gawin, wag mong isipin yung pera, eventually bro. Bigla yan eh. Biglang buhos yan eh. Totoo yan. Lahat naman tayo naka-experience, di ba? Ginagawa natin yung best natin simula, lahat binibigay natin.
Pero hindi natin expect yung pera. Katulad ng sinasabi mo na ang target nyo is palapa lang ng niyog, gusto nyong mabigyan ng magandang kasal. Oo, yung mga ganun. Pero eventually, bro, pag ginagawa niyo yun, kahit sabi mo mura yung pakete mo ron, bumabalik yung pera sa'yo eh. Kasi tama yung hangarin mo eh. Di ba? Hindi lang tayo kontraktor na Yun. Iba hangarin nun Iba eh. yun. Oo. Iba yun. Focus sa money yun eh. yes, dapat hindi ganun yung mindset eh. Kasi pare, totoo naman, bro. Kahit gaano ka katagal, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano karami yung pera mo, pag namatay ka, second generation, makakalimutan ka na ng tao. Yeah. Yung bahay na tinitiran mo, after second generation, or pag namatay ka nga, hindi mo alam kung pamilya mo pa rin yung nakatira doon eh. Ngayon, apocalypse na. 'Di ba? Or binenta na, 'di ba? Or binenta na ng mga anak mo. Oh. Gets. Pero pag nagbigay ka ng value sa tao na hindi ka nag-aano ron sa pera, meron ka may iwan kahit papano. 'Di ba? Kasi ako 40. Sinushoot ko na wedding 30s, 20s. So, pag namatay ako, may maiwan ako ng value dun sa family na yon. Tapos yung anak nun, mapapanood yung wedding video nun, maaalala yung studio mo, maaalala ako. Di ba? Social media, yes, nandyan yan. Pero yung social media kasi, mabilis yung transition. Pero yung pagbibigay mo ng value sa ibang tao, like wedding, hindi matutumpasan yun. Yes. Yun yung iba sa wedding, Kaya, kumbaga, karamihan din ng mga suppliers tumatagal at nag-stick sa wedding. Kasi may ganong feeling eh. Emotions, meron Tapos talaga. nga, yung kwento mo rin kanina, yung drive ba, na parang in the moment ka lagi. Hindi mo masyadong iniisip yung future, yung past mo, kumbaga, XP mo yun eh. Di ba? Pero nga, pag in the moment ka lagi, which is a good reminder for everyone, nare-remind ka na, gawin ko na. And hindi lang gawin. Yung the best mo. Mas galingan. Wala kang pagsisisihan eh. Oo. Yun, tama yun. Ang ganda nun. Ang ganda nung mindset na yun. Sana lahat nung yung nanonood sa atin ngayon na maging ganun yung mindset. No? Hindi porket nakita mo yung isang videographer na mayaman, malaki yung bahay, maraming kotse, maraming asawa. Kanta yun eh. Di ba? Totoo naman eh. Mainggit ka na. Di ba? Hindi mo alam yung pinagdaanan ng tao, ba't meron siya ng ganun. Huwag kagad yun yung i-goal mo. Ang i-goal mo is paano mo ma-improve yung sarili mo, paano mo gagalingan, paano ka magiging valuable sa ibang tao. Yes. Tsaka, iba-iba naman yung timeline ng tao. Oo. So, Meron at meron eh. kumbaga or maaring magkaiba din yung success or yung goal nyo rin di ba? So, Yung meaning ng success. Success for you. So, yun lang naman yun. Galing. Yun. Para kay Chris Gids. Bagay, Nasanay na eh, no? Nasanay na eh. Para kay Chris kasi, yun yung mindset niya na magbigay ng magandang value, magandang video sa ibang tao. Na hindi siya inaano yung pera. Na, kasi yun nga, totoo naman eh. Kasi kung nagbibigyan ng value, katulad nung sinabi mo kanina, nung nasunugan ka, kala mo, wala eh. Pero yung mga followers mo, pare, Meron. di ba? Dami, di ba? After a year, na times 3 mo, yung sa grind mo, hindi nang apa ka ng tao or nanira, nag-ano ka, pero grumain ka talaga. Di ba? Yun dapat yung mindset. Yes. Ganda. Galing. Ganda na. Q&A tayo. Pucha, Yun, ang ayan. bigat. Ang bigat, pero ang ganda. Ganda. Ang ganda ng topic. mga stuff. Solid, pare. Tago ko na yung script ko na Oo. siguro. Ayan. Open na po yung Q&A, pero may tanong ako sa iyo habang naghihintay tayo ng magtatanong, no? Sige. Ano yung gear na hindi mawala sa bag mo? Nikon, camera. Bukod sa camera. Siyempre, matik yan eh. Camera lens eh. Camera lens, nandyan yan eh. Ano yung nasa bag mo lagi na hindi pwedeng mawala? Babe? Hindi, ito Babe. yung laptop. Laptop. Isa yun, laptop. Parang kasi, sabi ko sa'yo, lagi ako nangangatin. Bawa, ngayon, nag-shoot sila. Kanina nga lang, hinahanap na sasakyan kami. Asa yung laptop? Sabi ko. Oo. Kasi nakita ko, nagdala sila camera. Gusto ko kasi, nag-shoot na kami ng sasakyan. Gusto ko try i-edit ko kagad. Titingnan ko ano yung kulay. Kaya ayoko mawala yung laptop. Oo. No? Hindi may ako din eh.
lahat ng camera bag ko may laptop sleeve, may laptop lalagyan Kasi nga yun nga parang nung nag-Japan kami mag-asawa, putya, pagka-shoot ka ng umaga, sa hotel bro, nag-edit na ako. Sa tanginang ganda ng mga clip ko. Pag silik ko, tangina pangit pala. Editor mode. Oo. Tangina, hindi pala ako magaling na cinematographer o videographer. Editor lang talaga ako. Pero yun nga, no, tama laptop Ikaw bro, ano yung hindi mawala sa bag mo? Bag ko? Di ko alam. Ikaw muna lo. Di ko Pressure. Hindi ko alam. Iniisip ako. Ngayon. Well, technically, yung phone, kasi may camera na rin siya. Kumbaga, naging tanong ko yan bilang photographer Para nagka-question din ako ng identity ko kung sino ba talaga ako. Pero nga, itong pandemic, parang photographer ba talaga ako o mag-change na ako ng career? Kasi, syempre, Naisip mo yan? nun. Naisip ko na yun. Pero, buti na lang. Sabi ko, hindi, photographer pa rin talaga. Bumili tuloy ako ng camera na maliit, yung GR3. So, binili ko siya. Tapos, ngayon, pag may trips kami, paglalabas, tinatry ko talagang dalhin. Tapos, shoot lang. Shoot lang. Walang pressure, kagaya ng sa wedding. Iba yung camera kong pang trabaho dun sa camera ko na pang ano lang. Kumbaga, personal. ano lang. Yung parang first day mo ulit na may bago kang camera. Na, shoot ko yung flower. Shoot ko yung ganong fun ulit. Kasi napansin ko, pag nahawak ko yung malaking camera, trabaho. So parang ginawan ko ng paraan na isingit ulit yung fun ng photography. Kung saan ka nagsimula na parang, actually nung last week, nag-Japan din kami. Yun lang yung dala ko. Nakaka-enjoy. Tapos ang maganda sa kanya, dahil maliit siyang camera, pwede ko ibigay sa ibang tao. Picture mo naman kami. Kasi napansin ko rin yun, wala akong picture. Kasi ako yung mahilig mag-picture. Ay ko, sige, kahit isa lang. No? Tapos ang daling gamitin. So, yun, masaya. Ako sa camera bag ko, hindi nawawala ngayon yung Ace 25. Ay, ganda nun yung ilaw. Ay, Yung dala din Amaran kami. Ace, yan. Hindi nawawala yun. Amaran Kasi Ace, yan. Liit pang emergency siya na na pwede mong isalpa kagad Hindi talaga nawawala. Bukod sa camera tsaka sila sa lensa. Iba yung may lighting kandala. No? Iba. Kasi alam gabi or something, di ba? Kung bigla kang may portrait dyan or something sa family, may Mabilis ilaw. lang. Mabilis. Tsaka pwede siya, pare, nung undas. Dala ko yung Ace, pare. Pucha, may ilaw kami ron sa Kami lang yung may ilaw dun sa cemetery. Well lit. Ayan. Gusto mo ng kandila nun? Ayan ako. Yung Amaran sasample Ace tayo. dito. Ayan. Pakita natin. Sabihin, ang Amaran lakas Ace. naman ng kandila nun. Para kung may furniture. Yes, Liit ito. lang, no? Ito, 3,000 pesos. 3,000 ba yan? Parang 3 mura. plus. 3 plus tong Ace. Pero yung, kasi meron siya nung 5,000, pero complete yun. Ay, may kit. May kit May yun. like- Yung sa atin, may yung stand. kit yan. May Yes, stand. Pero maganda. kung bibili ka nito, 3,000 pesos. 3 plus yata, parang gano'n. Tapos meron na siyang diffuser. Wala lang sa 3,000 yung honeycomb. Grid, honeycomb yan, yung grid. Pero yan lang, sold na yan. Ganda na yan. Oo. Grabe to. Oo. Pero mas maganda yung ilaw sa ang tawag doon? Yung B7C. B7C. Mas maganda. Yung may valve. Ang galing talaga natin mag-usap-usap dito ng gears. Ayan. Ayun, question. Questions, meron ba? Sa Hindi ko YouTube. alam YouTube, wala namang questions. Pero may nanonood. Ayan, sige. Lahat lang sa nakikinig hotdog. lang. Shout out. Yes. Oo, ayan. Teka. Shoutout ka muna. May shoutout ka ba ulit? May sakit ako sa kalimot na yung mga pangalan. Pero alam niyo naman kung sino kayo, mahal Ang ko ganda kayo na lahat. linya na yun. Ang ganda na linya. Oo. I mean, talaga, gustuhin ko mang i-shoutout lahat. Yun, si mama nga, nakalimutan ko, ma. Shoutout. Yun, di ba? Oo, yun may lang talaga. Ay, shoutout daw yung yung kasama namin sa bahay si Ate Maylin. Ay, hi, Ate Maylin. Kanina titingnan mo, akala ko may nagawa akong kasalanan sa past na nadamay ka. Kaya kinakabahan ako kanina. Tapos biglang sabi mo, pinapanood ko po yung mga gawa. Ay, kinabahan ako. Pinagpawisa ka na konti. Oo, anong kalokohan kaya yun? Yung ginawa ko. So, ganun. Ayan. Pero ang saya siguro, no? Nakamit ka ng mga tao na... Yung, Oo, kasi always. social media
Pero wag nakakamit ka ng tao na kapanood ng work mo. Actually, kapag may ganun, hindi ko alam kung ano yung re-response ko. I'm sorry. Alam ko may mga nanonood dyan na parang baka na-awkward din sa akin kapag namimit ako. Kasi hindi ko naging intention talaga na maging, na kumbaga may makapanood. Maging o public makilala. something, Parang public figure. So, sir, ikaw pa si Chris Gage. So, opo, napanood ko po yung mga gawa nyo, pinapalo po kita. Tapos alam pa yung kwento ng buhay ko. Biography mo, di ba? Ano ba? Bibigyan ko ba to ng pera? I'm sorry, pero totoo, hindi ko talaga alam yung response ko, pero sobrang grateful ako na hindi lang dahil sa nakilala ko. Pero sobrang grateful ako na yung craft ko is naging dahilan to inspire other people. So, yun yung bonus na para sa akin na masarap sa pakiramdam eh. Ayan. Bilang baguhan sa pagpasok sa mundo ng content creation, ano yung unang bagay na dapat na i-consider or gawin? Ano yung advice? Humihingi na tayo ng advice. First time kong papasok, ano ba gagawin ko? Bili ba ako camera? Hasahin ko ba yung Gears skills ba ko? ako? Or research ako? Sigurado ka ba? Hindi, teka. Tama! Yun yung hook. Hindi, totoo yun. Totoo Sigurado yun. ka ba? Kasi malaking responsibilidad yan. Baka kasi ang nakikita mo lang yung ganda ng craft or nung sinusundan mo. Pero baka kasi during the process, hindi mo kayanin. So, isa lang masasabi ko, make sure na sigurado ka para hindi sayang yung time mo Effort. para pumasok dyan. May lifetime tayo. Diba? Lahat ng bagay, lahat nag-expire and all. So, make sure na hindi ka mag-success dyan. Siyempre, isa din yung mahal mo yung gagawin. Gagawin mo. Hindi Kailangan yung mo yung nakita mo gagawin lang si Kong TV, ang laki ng bahay, or ibang vlogger. Ginaya mo na. Ginaya mo na kasi kala mo may pera doon, di ba? Hindi mo alam yung hirap. Hindi siya ganun. So, it takes minsan years sa iba or decades or hindi natin yung founder nga, nababasa ko, founder ng KFC. Inabot ng 69 na siya. 60 bago Nabili yung... Hindi, bago siya nakilala. Bago nakilala. Naging KFC. 'Di ba? Si Kentucky Fried Chicken. Kentucky. Ano bang pangalan niya? Colonel Sanders ba yun? Di ba? Siya ba yun? Basta yun, Yun ba yung last question? Hindi pa. Hindi pa. Yun. Titipirin ko yung sagot ko ba? Kailangan mong maging sigurado sa gagawin mo. Kailangan maging sigurado talaga. Kasi pag di ka sigurado, huwag sasayang ka ng time. Panahon eh. Not only sobrang dami mong pera, naglalaro ka na lang. At yung panahon ay hindi mo na ibabalik yan. Totoo Di yun. ba? Sinayang mo dyan, di mo pala gusto dahil nasilaw ka lang sa pera, tapos nakita mo, putya, sobrang hirap pala nitong gumawa ng content. 2 years ka na doon. Totoo. Tapos kalagitnaan ka na, no? Mag-give up ka, pero 1 year na lang pala, magsasuccess. Magsasuccess ka. Yun nga eh. Masarap yung nai-stress ka pero ang sarap. May ganun eh. Sarap na stress. Masarap na stress. May ganun eh. Meron kasing stress na ayaw mo na eh. Di ba? Na ayaw na. Tigilan ko na to. Merong stress na, paano ba gagawin ko kasi gusto ko mapaganda to eh. Nasa-challenge ka. Paano ba? Ganun. Ay, sumablay ako. Paano kaya yung solusyon na gagawin ko when it comes sa problem naman? Hindi mo pa rin sinukuan, di ba? Hindi yung, nangyari sa akin yan, galing ko magsalita eh. Nangyari sa akin na ransomware yung mga files, pinost ko bigla yung mga ganong klase ng mindset. Ano yung ransomware? Sa Windows before, so nag-shoot ako ng Dibu. 2 kami. Tapos sa hard drive yung files. Tapos nangyari, parang naging hindi workable files lahat ng mga files namin. Tapos nakalagay, naka-encrypt lang. So kailangan mo i-decrypt. So pag dinicrypt mo siya, parang 15 bitcoins yung kailangan to decrypt that. So, kaysa magbigay ng 15 bitcoins. 15 Bitcoin? Oo. So, hinarap ko yung client, tapos lumuhod ako, and then umiyak ako, tapos sinabi ko kung ano yung kailangan gawin, papanindigan ko. Like, for example, if kailangan kong makulong, papakulong ako. Isa pa pala yun, take responsibility or consequence sa nagawa mo. Kailangan handa ka. Tsaka kahit hindi ikaw yung may dahilan kung bakit na-encrypt yung file, no? Yun nga sinasabi ko lagi sa kanila
never nyo ako maririnig na kapag nagalit yung client na bakit ganito, bakit ganyan, sasabihin ko yung pangalan nyo kasi ako yung nakatoka dyan. Yes. Responsibility ko yan. Papagalitan mo sila kung Oo. paano nangyari, pero ikaw yung haharap sa kliyente. Hindi mo ituturo na, hindi kasi, ito kasi, ganyan. Oo. Hindi ganun. Ganun. Tayo na sobrang unprofessional Yung mo pala, nun. Kailangan din talaga aralin yung ganung klaseng mindset. Wag kang magpo-point finger. Oo. As a owner and technically the leader, Oo, you hindi pwede. take accountability. Oo. Accountability talaga. Kasi hindi naman tao ng kliyente mo yun. Mm. Tao mo yun eh. Pwede kayong mag-asaran or magsamaan ng loob. Kayo lang sa circle nyo, pero wag nyong ilalabas sa kliyente at sa ibang Yeah, tao. correct. Not unless close sa inyo yan. Or siya yung may kasalanan. Ganun. Oo. Ayan. Yeah. So ito parang ako, interesado talaga din ako sa content creation. How to keep your content interesting? Anong take mo dito? And kasama na din dito yung paano mo na-engage, ano yung mindset mo, paano ma-engage yung mga nanonood? Mm-mm. And ano ang important ng pagiging consistent dito sa Okay. paggawa ng content? Yung dulo muna para Sige. ano. Yung important na pagiging consistent is nagkakaroon ka ng brand. Syempre. Natatandaan ng tao na every time na magpo-post ka, kahit hindi ikaw mag-post, meron nag-share na iba, ikaw yung tatandaan ng tao. Na, uy, consistent na laging ganito yung gawa niya. And another thing, yung speaking of consistent, for example, monochrome, anong date lagi to or anong araw laging nagpo-post to or nagla-live. Parang telenovela yan eh. Pinanood mo ng alas 7 ng gabi, ang ganda. Bukas ng alas 7 ng gabi, meron ulit. Abangan mo. Time Nawala. Hindi ka consistent. Ay, lipat ako ng ibang channel. Kasi, ganun kahalaga yung consistency. Tapos ano ulit yung ibang tanong? Yung paano mo naging yung interesting yung content? yung content mo. Kasi diba, yung followers na yan, bumibitaw sa yan eh. Nag-unfollow yan pagka hindi na okay yung nakikita nila eh. Technique ko kasi nagpapaawa ako eh. Pero Noted. Pero effective yun ah. Effective yun. Hindi, pero sa creative side naman, no? Isa kasi sa akin yung inspiration. Pag yung content ko is about inspirational talk, nakakakuha din talaga ako doon. Tapos yung isa naman na kung sa style ko fast-paced kasi yung style ko eh. Tapos medyo relatable eh. For example, anime, ganun. Tapos siguro dapat kailangan talaga alam mo yung ginagawa mo. Hindi lang basta makagawa ka ng isang pumiti ka ng photo or pumiti ka ng video. Kung wala mang istorya, make sure na may something unique with that art na magi-stay yung tao or panonoorin ng tao yung craft mo na yan. Yan. May tanong si Kevin. Ganda nung tanong niya. Si Kevin. Kevin Arceo. Yung nagbigay ng 28 stars. Si Kevin Arceo, tropa namin yan. Okay. Tropa namin yan. Lagi siya nanonood ng monochrome, no? Okay. Kasi mayaman na to eh. Hindi na nagbibideo to. Hi, sir. Hindi na nag-shoot. Retired na. Hi, my friend. Retired na yan. No? Nasa Japan Mayaman. yan. Nasa Japan. No? Pamilya. Nagbabakasyon. Buong pamilya. May tanong siya. Nasaan na ba si Chris Kids ngayon? Andun pa rin eh. I mean, though, yung mga gamit, nag-improve, sa craft, hindi pa ganun talaga. Ako nakikita ko, kaya nga up until now, nagpa-practice pa rin ako na nagpa-practice. Andun pa rin ako eh. I mean, meron kasi akong tinatarget talaga na goal eh. Like, kung mangyari man, kung bigyan ako ng pagkakataon ng nasa taas, gusto ko makagawa dito ng Marvel na klase ng production na gusto ko umabot sa point na hindi eksaktong Marvel. Gusto ko umabot sa point na pag narinig natin Avengers, pinag-uusapan ng buong mundo. Gusto ko pag narinig ng ibang bansa, ay sa Pilipinas to, pinag-uusapan nila. Ganda. Ang ganda nun. Yeah, parang ganun. Siguro masyadong mataas kung papakinggan. Hindi, tama yun. Tama ganun yun. yung tinutumbok ko eh. Kaya, imbis na pabuwas, dami na natin. Which is baka yun yung kailangan mo, di ba? Oo. Para matupad yan, di ba? Kailangan mo ng team. Parang Avengers din, di ba? Team Totoo yun eh. Hindi ka na makagawa ng mag-isa. Yung Avengers ba, tingin mo mag-isa lang gumawa? Napakadami niya. Napakarami nun, Napakaraming diba? tao yan. Ayun sir,
may mga nadagdag na tao, nag-years and all, pero andun pa rin kailangan pa rin talaga mag-practice Kaya hanggang ngayon, upgrade, hindi lang sa gamit, pati sa... Nood ako ng nood. Nood ako ng nood. Gaya ako ng gaya hanggang sa nilalaro ko lang. Ganun lang diskarte Subukan mong kopyahin yung pinaka gustong-gusto mong gayahin. Ganun. Tapos, try mo kung kaya mo siyang ma-achieve. And then after that, laruin mo. Tama. And then post. Then tag mo, inspire ka by that artist, di ba? Ganun. Ganda nun. Tama yun. Ganun lang. Tsaka, ang ganda nung nilulook forward niya na goal, no? Tama naman 'di ba? Yung pinakamataas na, 'di ba? Di ba? Oo, kasi parang at least Mangangarap ka na lang. mangarap ka na lang Titipirin mo pa Oo, ba? diba? Libre naman Libre yung Libre pangarap yun oh. Tsaka, paano kung ma-achieve mo yung pangarap mo? Tsaka hindi naman imposible, 'di ba? Hindi. Hindi naman imposible. So lahat naman posible. Parang example na lang, 'di ba? Parang sinong nag-akala na may makakapasok ng tawag dito ng international na stage na competition like kunwari si Alex Ayala, 'di ba, sa tennis, 'di ba? Yes. Tumutungtong siya sa mga major league ngayon, 'di ba? Totoo. So bakit hindi sa 'di ba? Ba't hindi sa filmmaking? sa filmmaking. Totoo yun. Feeling ko yung gigil ni Chris nanggagaling din do sa yung sinabi mo na mataas or technically malayo. Pero pag may ganong klaseng gigil ka, sabi natin, sabi lang natin ito naisip ko, hindi mo man siya ma-achieve. Pero yung journey mo, kahahabol. Malayo. Ang dami mong, feeling ko dami mong pang gagawin. Di ba sabi ko nga, nangangarap ka ng explorer. Makarating ka lang sa Fortuner, panalo ka na Di ba LC tayo? Di ba? Totoo yun Ba't mo titipirin yung pangarap mo? Yes. Di ba? Sky's the limit yan. Huwag ka mahihiya, mangarap. Oo, totoo Libre yan yan Libre yan. Binigay yan ng Diyos sa'yo. So, opportunity to... Aspire. Yes. Diba? Tsaka yung pangarap mo, huwag ka mapoprostrate pag hindi mo nakukuha yun. Di ba? Yan. Sasabihin ko rin. Oo. If hindi mo ma-achieve yan, try mo pa rin. Alala ko yung sabi mo sa akin hindi tayo titigil hanggat wala tayong LC. Hindi tayo titigil. Diba? Totoo yun. Di ba? Hindi tayo titigil. Ang pangarap natin, hindi Elsing second hand, Bago! Tsaka, So marami pa tayong trabaho. Yes. tingin ko Marami pa. maganda rin yung LC na yun na walang tint. Yan. Pero yun nga, di ba? Oh, shit. Tapos pagkakaroon ka na ng LC, natabot mo na yun Taasan mo ulit. Di ba? Ganun yun. Hindi ka titigil dun sa LC. Sabi nga nila, yung tao walang katapusan yung pangarap. Pero putya ina bro, isang beses ka lang mabubuhay. Hindi mo ba gagawin yung gusto mo, di ba? I-achieve mo na yan. Basta wala kang inaapakan na tao, hindi ka korap. Legal. Hindi ka kontraktor, At hindi ka cost ng baha. hindi ka kostang baha. Di ba? Gawin mo yan. Di ba? Yun. Ganda no? Tama. Matagal-tagal pa tayo magtatrabaho, boss. Parang mag-contractor na lang muna kasi yung kaso, Wag natin. Pwede naman, pero dapat, pwede ka. Siguro konting illegal lang. Wala namang masama sa pagiging kontraktor, basta patas ka. Yes. Kumikita ka naman dun di ba? Ba't mo patitipirin? Kumikita ka na ron Mataas yung pangarap. Hindi, totoo yan Greed na yun Pinanood ko yung Fantastic Four. Meron doon, napanood niyo na ba? Hindi pa. Panood niyo na. Fantastic Four, yung bago. Hindi yung pinakauna na napanood Yung pinakauna. Yung bago ngayon, sorry, spill ko na, pero yung bago ngayon, kumakain siya ng planeta. Yung kalaban nila, Galactus. Galactus. Kumakain ng planeta. Kumakain siya ng planeta. Sinisira niya yung planeta. Yun yung hunger niya. Kasi sabi niya, simula daw nung naranasan niya na kumain ng planeta, hindi na siya nakontento. Oh. Tapos yung pagka-greed niya, gusto niya kainin yung Earth, dun siya natalo. Okay. So pag masyado ka ng greedy, Nakahanap ka ng katapat. yes, doon ka natitigil. Diba? Siguro, syempre, parang ganun din naman tayo as a filmmaker, huwag ka masyadong greedy. Hindi mo kayang kunin lahat ng kliyente mo. Diba? Wala kang tulog niyan. Kailangan mo maraming manpower.
Kunin mo lang kung ano yung kaya mo, hindi ka masisira. Kasi pag naging grid ka, kinuha mo lahat, 10, isang araw, takin na chong. For sure. 1 month pa lang, wala ka na. Hindi ka, Tatagos ka na. 10 isang araw. hindi ka makakatagal eh. Hindi ka 10 makakatagal. sa isang Tapos magrereklamo lahat yung kliyente mo, i-report ka ng mga co-supplier Yung mo. quality wala na Yung rin. quality wala na rin. Kasi naging greedy ka eh. Di ba? Ganon din naman sa trading. Di ba? Right. So, pwede ka na lumabas, di ka pa lumabas. Ay, sunog. Sunog. Ibig sabihin, kailangan din talaga ng balanse sa lahat ng ginagawa natin. Yes. Oo. Dapat. May goal ka, pero yun nga, wag kang maging greedy. Parang ganun. Ayan, ang ganda nun. Ang daming makukuha dun. Ay. Ang daming pang reels dun. Ayan, any last word pare? Message sa mga followers mo sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram. Any message? Sa mga gustong pumasok sa syempre dito sa ginagawa natin, no. Ayun nga, hindi siya warning pero gusto ko sana ipaalala sa inyo na kailangan wag kayong susuko basta-basta. If magdesisyon muna kayo if gusto niyo talagang pasukin. Tapos yung patience na sinasabi ko kanina, napakahalaga nun. Sobrang halaga talaga nun kasi yun nga, kung sa 1 linggo pa lang walang nangyayari sa'yo, bakit sumuko ka na? 1 linggo pa lang makatanggap ka ng 0 views, tapos may comment na ang pangit naman ang gawa mo. May basher ka agad. 0 views, tas ang pangit naman ang gawa mo. Nag-comment pa, hindi na nga nanood. Di ba? Baka dun pa lang kung medyo balat sibuyas ka, yung medyo kailangan maging handa ka na sa mga ganon. Hindi lahat ng tao mapiplease mo to watch or para magandahan dun sa crop mo. Pero, pwedeng yung crop mo is maging dahilan para magbago yung ibang tao. Tama yun. Ganda. Diba? Kasi parang yan eh, hindi mo mababago yung isang tao. Pero pwedeng maging ikaw yung rason para magbago sila. Ganon. Ano yun? Meron lang nagpapahabol yung... Sige. Parang Oh. ganda rin. Oo, ganda Pero rin. tuloy mo muna. Tuloy mo muna. Sorry. May habol Sige, questions. okay lang. Oh. Okay lang. Ayan. Ano pa ba? Sige, questions muna. Question muna. Ayan. Question muna. Wala ako. YouTube yan. YouTube. Sorry, YouTube hindi to. ako YouTube. Yan. So, Bossing Chris Gids. Yan. Saan ka humuhugot ng inspirasyon sa mga videos mo? And anong tumatakbo sa utak mo habang sinushoot? Thanks sa sagot. Teka lang. Isa yung nanonood ako ng other creators. Tapos, yung feed ko kasi, ang algo niya, puro creators talaga. So, minsan, dahil nga madalas nasa phone Talaga ka ba? rin. Kasi yung feeds ko iba eh. Iba yung... Anong creator yan? Sa akin kasi Thirst trap. pag Technically, content yun. content pa rin! Oo nga. Kasi lalo Kaya ngayon, pala wala na ako napapanood. lalo ngayon maraming bago na mga creators. So, pag nakikita ko, pag bago yung mga effects and all, yun, inspiration ko siya. Siguro dahil gusto ko lang din talaga yung itong ganitong ginagawa natin. So, kapag ganun, may nakikita ako, ay, parang pwede kong gawin yun ah. So, gagawa ka. Ngayon, kapag gumawa ka, pag na-achieve mo, try mong ma-achieve, pag na-achieve mo, parang lalo kang gaganahan. Di ba? Parang pag ganun yan ng pag ganun eh. Tapos, isa din, actually, pag hindi ko rin sana, sasabihin ko to, dapat hindi ka mo kontento when it comes to learning. Yan. Totoo yan. Dapat di ka makukontento dyan. Kasi, magiging boring yung lahat ng bagay sa'yo kapag nakontento ka. Ganun yun. Magiging boring lahat ng bagay sa'yo kapag nakontento ka. Pero kapag hindi ka nakontento, kapag sinabi ng 100 tao na ang ganda na ng gawa mo, ang ganda nito, ang ganda niyan, or what, gumawa ka ng panibago, 200, pwedeng 200 tao na yung nanonood ng ginagawa mo. Kasi nga, nag-i-improve na, may something new. Yung 100 mag-i-stay kasi hindi paulit-ulit yung nakikita nila. Yes. Ganun. Ganda. Tama. Galing. May sasabihin lang din ako doon sa mga bagong gustong gumawa ng content. Kasi itong Monochrome, nagsimula to sa 0 likes, 0 followers, 0 lahat. Tapos, ang tagal namin nag-stay sa 200, 300, 2 years.
2 years. 2 years. Nung naging consistent lang ako, tsaka kami talagang naging, ngayon, 13,000. For me, malaki na to. Mm. 'Di ba? Kasi, yun nga kung mawawala yung init mo or yung passion mo, pagdating sa, sinasabi mo kanina na 1 linggo pa lang, 1 views, 0 views, or may May bash- comment ng pangit naman yan. Sana nanood muna siya, di ba? Pati May, may may, one may view. mga ganong comment ako. Meron. May mga ganong comment ako ha. Oo. Kamukha mo yung gawa mo. Mga ganon, oh. May mga ganon. Hindi mo maiwasan Hindi yan. maiwasan Pero kung masisira yung loob mo doon, wag ka dito. Wag ka dito. Baka sa iba ka. Sa iba ka. Ayun. Iba yung laro nung content eh. Iba. Minsan, technically, algorithm-wise, gusto mo yung binabash ka. Alam mo kung bakit? Kasi hindi mo kilala yung nanonood sa'yo. Hindi ka nila kilala. At hindi mo sila kilala. So, wala silang pakialam kung ano yung sabihin nila sa'yo. Yun Pwede pa. yun din yung mindset mo para hindi ka masyadong apektado. Pwede rin yun. Minura ka, tapos pag check mo ng profile, Pikachu, tapos nakalock profile. Wala kang palag ngayon. O, di ba? So, pwedeng ma-anxiety ka na. Anxiety ako, may nabasa ako. Wala na. Pero pwede nga rin, pagkita mo, si Pikachu lang naman to eh. Oh, yun. Okay na yan. Walang bilang yan, Walang di ba? bilang, Lock profile Pikachu. Pero yun nga, wag kang balat sibuyas. Tama yung sinasabi ni Chris. Wag kang balat sibuyas. Ganun din naman sa Cinemores, dami rin naman namin na comment na off din. Although hindi ganun ka-brutal nung nagko-content ako sa Monochrome. Kasi sa Monochrome, medyo brutal din yung mga nagko-comment. Yung mga kapwa nating artist parang may sarili kasi talagang Utak. butak. Oo. Hindi mo masisisi. May sarili kayong mindset, may sarili kayong gustong gawin. Pero yun nga, siguro control na lang, no? Control na lang. Gawa kayo sarili niyo podcast kung hindi kayo contento dito. Pero yun nga, actually hindi naman sa Monochrome, no. Yung kasi 'di ba pag nagpo-post tayo ng reel, may mga opinion yung mga pino-post natin. Na opinion nila 'yon. Wala tayong magagawa doon. Kaya nga sabi sa amin, Valid. may tanong sa akin "Sir, ba't agree ka ng agree? Kung sino yung kausap niyo sa podcast, umuo lang kayo, hindi niyo kinokontra kahit mali." Sa akin, sa isip-isip ko, opinion nila 'yun eh. Totoo. Anong karapatan kong baliin 'yun? Yes. 'Di ba? Kung yun yung opinion mo, alam mong mali, sabihin mo. Tangina. Kaya nga tayo merong freedom of speech eh. Magmamatter lang yung pwede kang bumali sa akin kapag yung opinion ko, pinipilit ko na paniwalaan mo. Yes. Diyan ka ngayon papasok. Dinidikdik mo. Oh, bakit ko ididikdik sa'yo? Opinion ko lang naman dapat. Dapat comment ko lang yan na pwede mong itry sa susunod. Kung hindi, okay lang din. Oo. Ngayon, kapag dinidikdik ko na siya, mali na yan. Yan, totoo yan. Tsaka yung Monochrome, ano siya eh. Kaya feeling ko may nanonood, kasama yung sinabi mo na, yung mga nanonood dito, ito yung mga gustong matuto. Yung learning. Tapos nga, yung podcast na to kasi, hindi siya pangaral. Discussion siya. Yes. Anong take mo? Anong take mo? So, mas relatable siya. Hindi siya yung parang nagpipreach lang tayo na, ito lang ang tama. Ito yung, ito gawin mo, itong maganda. Hindi siya masaya. Yes. Tsaka tama yun eh. Iba-iba yung way natin, iba-iba yung take natin, di ba? So, iba yung proseso mo, iba yung proseso mo. Totoo yan. Di ba? Iba yung proseso ko, di ba? So, parang kanya-kanya talaga. Yes, So, kung tama sa'yo yung ginagawa mo, go for it. Yeah. Tama sa'yo yan eh. 'Di ba? Wala akong karapatan na sabihin mali yan, bro, hindi tama yan. Kasi ganito yung ginagawa namin. Tangina, sobrang kupal mo naman, 'di ba? Hindi, tsaka yun nga, kung ano yung magiging effective din sa'yo, di ba? So, kung effective sa'yo yung ganung way, na kukupal ka, di tuloy mo, di ba? Tuloy mo. Ikaw lang ba anak ng creators natin? Di ba? Kupal ka ba? Ayun, ang ganda. Nice. Ganda nung discussion. Thank you, Chris Gids. Maraming salamat. Thank you so much. Isang karangalan Grabe, na... from Paranaque to Binangonan, dinayo mo pa kami. Sabi ko nga sa'yo, nung nalaman ko na ako, walang sasakyan, maglakad tayo. Simulan na natin. Sobrang alam nila yan. Yan. Thank you very much. Ayun, Monochrome. Signing off. Yan. Thank you very much. Thank you.